Mateo, ang henyo. Credit to the author. M551 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang marinig ang tanong ni Mateo, hindi napigilan ni Topher na mataranta. Ito. Hindi ko talaga alam. Malamang, walang magiging sapat na hanggal para patayin ang lahat ng mga demonyong halimaw dito, tama ba? Bagamat ang mga demonyong halimaw na ito ay hindi mga katawang lupa, ang kanilang lakas ay hindi kahit kaunti na mas mababa sa mga totoong demonyong halimaw. Ang mga walang katapusang demonyong halimaw na iyon, maliban na lang kung ang isa ay may lakas ng Divine Traversing Realm, kung hindi, walang maglalakas loob na manatili rito para patayin ang lahat ng mga demonyong halimaw. Naramdaman ni Topher na medyo mahirap sagutin ang tanong ni Mateo, kaya ganito niya ito sinagot. Tumanggaw si Mateo at hindi na nagsalita. Nakapatay siya ng isang demonic beast kanina at naramdaman din niya na ang mga demonic beast na ito ay hindi pisikal, ngunit tila nabuo ito mula sa isang uri ng enerhiya. Pero ang lakas ng demonic beast na iyon ngayon lang ay hindi man lang mas mababa kaysa sa tier 2 demonic beast. Kung ang mga demonic beast na ito ay umabot sa isang tiyak na bilang, kahit ang mga eksperto sa Soul Sea Realm ay hindi rin maglalakas loob na makipaglaban. Pumunta silang lahat sa panloob na rehiyon. Tara na, sabi ni Mateo. Dali-daling sumunod si Topher at sinabi kay Mateo, Junior Apprentice Brother Crosswell, napakadaling makalampas sa unang antas na ito. Paano kung magpaligsahan tayo kung sino ang unang makakapasa sa unang antas? Para sa kasalukuyang Topher, ang mga tier 2 demonic beast ay talagang walang paraan para takutin siya. Hanggat sumugod siya ng buong lakas, hindi siya mapipigilan ng mga demonic beast na iyon. Dahil sa pagnanais na manalo, naisip ni Topher na makipagkompetensya muna kay Mateo. Pero napangiti si Mateo nang marinig niya ito at sinabing, kung ang pakikipaglaban sa iyo ang dahilan, wala talaga akong kasiguraduhan na matatalo kita. Pero kung makikipagkompetensya ka ng mabilis, siguradong matatalo ka. Hindi makapaniwala si Topher at sinabing, maaaring hindi naman, di ba? Nasa Soul Sea Realm na siya ngayon. Kahit na wala siyang lubos na katiyakan na mapapanalo si Mateo, sa usapin ng tibay ng labanan at lakas ng pagsabog, tiwala siyang malalampasan niya si Mateo. Ang dahilan kung bakit kayang tumawid ni Mateo sa mga hangganan para makipaglaban at ang kanyang pinakamalaking pag-asa ay ang nakakatakot niyang pag-unawa sa konsepto. Kung ito ay pakikipagkompetensya sa bilis, kasama si Mateo na nahaharap sa napakaraming hadlang ng tier 2 demonic beast, para sa kanya na gustong maging mas mabilis kaysa kay Topher, halos imposible itong mangyari. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung hindi ka naniniwala sa akin, magkompetensya na lang tayo. Pero hindi natin kailangang magkompetensya hanggang sa matapos ang laban. Ang pagtukoy lang kung sino ang mananalo ay sapat na. Sige. Maglaban na tayo. Simula na ngayon. Hindi pa humihina ang boses ni Topher, at ang buong pagkatao niya ay sumugod na palabas na parang palasong tumutusok. Bahagyang ngumiti si Mateo. Gumana ang kanyang teknik sa paggalaw, at sumunod din siya. Sa simula, ang bahaging ito ng lugar ay halos isang malawak na patag na lupain. Ang pinaglalabanan ng dalawang taong ito ay natural na lakas ng kanilang mga binti. Gayunpaman, natuklasan ni Topher sa kanyang pagkadismaya na kahit gaano pa niya gamitin ang kanyang lakas upang mapabilis ang kanyang teknik sa paggalaw, si Mateo ay nasa paligid lamang niya mula simula hanggang katapusan. Para siyang plaster na gawa sa balat ng aso na nakadikit sa kanya. Ang kasalukuyang movement technique ni Mateo ay Spirit Void Shattering Space pa rin. Ngunit simula nang maunawaan niya ang konsepto ng hangin, ginamit na ito ni Mateo sa kanyang movement technique. Nagsanim puwersa ang dalawa. Bagamat nasa second level si transformation pa lamang si Mateo ngayon, ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa kay Topher. Habang nasa daan, casual na pinatay ng dalawang tao ang mga tier 2 demonic beast sa kanilang paligid, habang nag-uunahan. Pagkatapos ng 2 oras, malungkot na tumigil si Topher at sinabi kay Mateo, sabi ko, hindi ka ba masyadong kakaiba? Ang lakas ng offensive ay napakalakas, kahit ang teknik sa paggalaw ay napakakaiba rin. Nakarating na ako sa Soul Sea Realm ngayon at nakultivate ang tier 4 na teknik sa paggalaw at hindi talaga kita maalis.
Tumigil din si Mateo at nakangiting sinabi, hindi naman masama ang movement technique mo. Kung kaya mo itong sanayin hanggang sa Great Circle Stage, hindi ko na ito masasabayan. Hindi sinasadyang umirap si Topher. Kaka-rating lang niya sa Soul Sea Realm kamakailan lang. Paano niya nagagawang sanayin ang Tier 4 na movement technique papunta sa Great Circle Stage? Hey, kahit pa mas mabilis pa ang movement technique mo, wala na ring silbi. Simula ngayon, parami ng parami ang mga demonic beast. Bagamat mahalaga ang movement technique, ang endurance at essence energy ang susi sa pagtatagumpay. Natapos magsalita si Topher at muling tumakbo palabas. Di nagtagal, gaya nga ng sinabi ni Topher, ang bilang ng mga demonyong halimaw ay lalong dumami, halos nakapalibot sa 2 tao. Halos pare-pareho ang destinasyon ng lahat. Dahil 300 katao ang nasa unang palapag na ito, mataas pa rin ang posibilidad na lahat ay mabangga. Ngunit habang palalim ng palalim ang kanilang loob, paminsan-minsan ay maririnig ang mga kaawa-awang sigaw ng mga martial artist mula sa paligid ng 2 tao at pagkatapos ay maglalaho. Maliwanag, sila ay inilabas mula sa Vast Heaven Pagoda. Pero ang mga inilipat palabas ay pawang mga martial artist ng Sea Transformation Realm. Gaya ng sinabi ni Topher, ang unang antas na ito ay magtatanggal ng isang malaking pangkat ng mga martial artist. Si Topher ay isang tugatog ng pag-iral sa hanay ng mga nakababatang henerasyon. Ngayon, lalo na pagkatapos niyang makapasok sa Soul Sea Realm, ang kanyang lakas ay walang kapantay na nakakatakot. Halos lahat ng mga demonyong halimaw na lumalapit sa kanya ay agad na napatay. Ngunit kasabay ng pagdami ng mga demonyong halimaw, unti-unti ring inalis ni Topher ang kanyang mentalidad na maglaro-laro at simulang seryosohin ang mga bagay-bagay. Ang labis na pagkabigo sa isang simpleng gawain ay hindi isang bagay na masaya. Lumipas ang halos 2 oras pa. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Topher na sumulyap sa likuran. Tuwang-tuwa siya sa loob-loob niya. Dahil wala nang bakas si Mateo. Maliwanag na naharangan na si Mateo ng mga demonyong halimaw. Kahit na nabighani niya si Mateo sa bentahan ng Cultivation Realm, pakiramdam ni Topher ay napakamahusay pa rin niya. Halos mawala ng pag-asa ang mga tao dahil sa kapangahasan ni Mateo. Kahit pa man manalo siya sa anumang sitwasyon, isa pa rin itong bagay na dapat ikatuwa. Dahil kinubkob ng napakaraming demonic beast, ang bilis ng pagkonsumo ng essence energy ng isang Sea Transformation Realm ay mas mabilis kaysa sa isang Soul Sea Realm. Para mabawasan ang ganitong uri ng gastusin, dapat maingat na gamitin ng martial artist ang sarili nilang essence energy. Sa ganitong paraan, tiyak na babagal ang bilis ng pagpatay sa mga demonic beast. Kung susugod ng walang ingat, ang bilis ng pagkonsumo ng enerhiya ng essence ay tataas ng ilang beses. Gamit ang second level si Transformation Essence Energy level ni Mateo, mabilis itong mauubos. Paano nagawa ng isang matalinong taong tulad ni Mateo ang ganitong kalokohan dahil lang sa maliit na kompetisyon? Hey, sumugod ka ng malayo, tapos hintayin mo si Mateo at sabihin sa kanya na nanalo ako. Haha. Gusto ko talagang makita ang ekspresyon niya kapag natalo siya sa kompetisyon. Nagsasalita si Topher, ngunit hindi mabaga ang kanyang mga kamay. Sa isang kisap mata, mahigit 100 ng mga demonyong halimaw ang napatay, at muli siyang sumugod. Maya-maya, biglang natuklasan ni Topher na ang mga demonyong halimaw sa unahan ay tila lalong lumiliit. Anong nangyayari? Sa lohikal na pagsasalita, habang papalayo ang isa, dapat ay mas marami ang mga demonyong halimaw. Maaari kayang masyado akong nasiyahan sa pagpatay at naligaw pa ako ng landas. Mali yun, dapat ay tama ang direksyon. Talagang kakaiba. Hindi maintindihan ni Topher. Patuloy siyang sumugod ngunit natuklasan niyang ang mga demonyong halimaw sa paligid ay lalong lumiit. Lumaki ang kalituhan sa kanyang puso. Bigla na lang, naging malinaw at maluwang ang kanyang harapan, wala kahit isang demonyong halimaw. At sa harap niya, si Mateo ay kasalukuyang kalmadong nakatingin sa kanya na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Bakit ngayon ka lang nandito? Matagal na akong naghintay. Dahil wala akong magawa, naalis ko ang mga nakapalibot na demonic beast at sa wakas ay makakapagpahinga na ako, nakangiting sabi ni Mateo. Nakatitig si Topher kay Mateo gamit ang malalapad na platito para sa mata na parang nakakita ng multo. Ikaw. Paano mo nagawa yun? Nasa si Transformation Realm ka lang.
Paano ka naging mas mabilis kaysa sa akin? Ilang sandali pa ay bumalik sa kanyang katinoan si Topher at naitanong ang tanong na ito. 552. Siyempre, mas mabilis si Mateo kaysa sa kanya. Ang dami ng mga demonyong halimaw na ito ay mukhang lubhang nakakatakot. Ngunit kung pag-uusapan ang mga paraan ng pagkontrol sa karamihan, mayroon bang anumang martial technique na mas makapangyarihan kaysa sa Thousand Flowing Petals ni Mateo? Mabuti na lang at sa walang hanggang mundong ito, malamang ay hindi matagpuan ang ganitong uri ng martial technique. Kung matataas ang rango ng mga demonic beast na ito, kalimutan mo na lang yan. Kung tier 2 demonic beast lang yan, casual na kayang ipatawag ni Mateo ang isang kumpol ng mga talulot at halos isang instant na pagpatay lang yan. Higit sa lahat, ang Thousand Flowing Petals ay isang uri ng perpetual martial technique. Hanggat hindi nauubos ang essence energy ni Mateo, maaari siyang patuloy na magpatawag ng mas maraming petals sa tabi niya. Natural din na mayroon si Topher ng mga teknik sa pakikipaglaban na crowd control. Ngunit una, ang mga teknik sa pakikipaglaban na crowd control ay nangangailangan ng malaking gastos. Pangalawa, ang pagpapakawala nito ay nangangailangan ng oras. Mas malaki ang natamong talo kaysa sa mga natamong talo. Para sa karamihan ng mga tao sa Vast Heaven Pagoda ngayon, ang pag-akyat sa ikalawang palapag ang pinakamahalagang bagay. Malinaw na hindi rin exception si Topher. Sa daan, ipinakita ni Mateo ang Thousand Flowing Petals. Ang bilis ng kanyang pagsulong ay hindi gaanong mas mabagal kumpara noong wala ang mga demonic beast. Kung ikukumpara, ang mga demonyong halimaw sa harap ni Topher ay lalong dumami. Natural na bumagal ang kanyang bilis. Huho! Sabi ko na siguradong matatalo ka. Kailangan mo lang ipilit na suntukin ka. Sige, pumunta ka sa ikalawang palapag ng mag-isa. Iikot pa ako sa unang palapag, sabi ni Mateo. Habang sinasabi niya ito, nagmamadali na siyang umalis. Natigilan si Topher. Ano ang dapat iikot-ikot sa unang antas? Ang unang antas ay matagal nang nalinis ng hindi mabilang na beses. Kung mayroon mang mga nakatagong gantimpala, matagal na itong natuklasan ng mga tao. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring nakatuklas ng anumang karagdagang gantimpala. Nakangiting sabi ni Mateo, ayos lang. Nagtataka lang ako. Sige, ikaw na muna. Habang sinasabi niya ito, biglang tumalon ang anyo ni Mateo at naglaho sa loob ng kawan ng mga demonyong halimaw. Nakita ni Topher si Mateo na malayang gumagalaw sa gitna ng mga demonyong halimaw. Para itong isang lupang walang nakatira. Hindi mapigilan ng kanyang mga mata na maging malapad ang kanyang mga platito. Sa pagkakataong ito niya lang nalaman kung bakit mas mabilis ang bilis ni Mateo kaysa sa kanya. Ang mga demonyong halimaw dito ay walang sariling kamalayan at umatake sa mga martial artist nang walang takot sa kamatayan. Ngunit ang mga demonyong halimaw na iyon ay hindi makalapit sa katawan ni Mateo. Kusang inani ng mga kumpol ng talulot ang buhay ng mga demonyong halimaw na iyon. Sus Mariosep. Ang mga halimaw ay mga halimaw. Tunay ngang hindi ito maihahambing sa mga mortal na tulad natin. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumaantong hininga si Topher at tumalikod, nagmamadaling pumunta sa kailaliman ng unang palapag. Pagkatapos ng kalahating araw, sa isang liblib na sulok ng unang palapag ng Vast Heaven Pagoda, biglang iminulat ni Mateo ang dalawang mata. Ang mga demonyong halimaw na ito ay nabuo mula sa isang uri ng enerhiya. Ang pagpatay sa mga demonyong halimaw na ito ay maaaring makakuha ng bakas ng ganitong uri ng enerhiya. At ang ganitong uri ng enerhiya ay maaaring maging enerhiya ng asensya na magtataguyod ng pagsulong ng cultivation. Tunay na hindi ka pani-pani walang mahimalang. Bulong ni Mateo ng malalim. Sa simula, hindi pa ito napansin ni Mateo. Ngunit nang nakikipagkompetensya siya kay Topher, pumatay si Mateo ng napakaraming demonyong halimaw at sa wakas ay napansin niya ang isang pahiwatig na may mali. Matapos mapatay ang mga demonyong halimaw na iyon, mayroong isang hibla ng napakaliit na enerhiya na pumasok sa katawan ni Mateo. Ang kaunting enerhiyang ito ay napakaliit. Halos hindi ito maramdaman. Kung hindi dahil sa katotohanang nakapatay si Mateo ng maraming demonic beast sa loob ng isang takdang panahon at ang mga enerhiyang iyon ay nagsama-sama upang bumuo ng isang maliit na kumpol, hindi ito matutuklasan ni Mateo. Hindi rin sigurado si Mateo kung ang ganitong uri ng enerhiya ay nakakapinsala sa katawan o hindi.
Kaya nagpaalam siya kay Topher at naghanap ng isang tagong lugar para mag-imbestiga. Casual siyang naglatag ng isang hanay ng mga tauhan. Ang mga tier 2 demonic beast na iyon ay sadyang hindi kayang pumasok ng walang ingat. Pagkatapos ay sinimulan niyang pag-aralan ang maliit na kumpol ng enerhiyang ito. Pero sa investigasyong ito, natuklasan ni Mateo na sa kanyang karanasan at kaalaman, hindi niya talaga makilala kung ano ang enerhiyang ito. Matapos mabigang makakuha ng kahit ano sa maraming pagsubok, nag-ipon na lang si Mateo ng essence energy at sinubukang pilitin palabas ang bakas ng enerhiyang iyon sa katawan. Pero hindi inaasahan ni Mateo na kapag ang enerhiya ay dumampi sa enerhiya ng asensya, ito ay tuluyang sumanib sa enerhiya ng asensya ng may isang malakas na suntok. Hindi ito basta-basta bagay. Nagmamadaling gustong paalisan ni Mateo ang walang pangalang enerhiya. Ngunit matapos magsama ang tipak ng enerhiyang iyon sa sarili niyang enerhiya ng asensya, ito ay parang isang nakal-alasong sugat na tumagos ng malalim sa mga buto, hindi na kayang maghiwalay. Ibinigay ni Mateo ang lahat ng kanyang kakayahan ng husto at wala siyang nagawa laban sa walang pangalang enerhiyang iyon. Ngunit ang masa ng enerhiyang iyon ay tahimik na nasa loob ng kanyang essence energy sea at hindi na kailangang gumawa ng anumang labis na aksyon. Doon lamang bahagyang naging panatag si Mateo. Kalaunan, mas mabuting ipalaganap na lang ni Mateo ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art at simulang pinuhin ang masa ng enerhiya ng asensya. Ang ikinagulat ni Mateo ay ang reaksyon ng walang pangalang enerhiya. Hindi nagtagal, ang walang pangalang enerhiya ay napino at naging enerhiya ng asensya. Nagdulot ito ng kaunting pagluwag sa hangganan ni Mateo. Labis itong ikinagulat ni Mateo. Bagamat nakapatay na si Mateo ng maraming demonic beast, ang walang pangalang enerhiyang nakuha ay isa lamang napakaliit na butil. Sa loob-loob ni Mateo, nakita niya ang bakas ng enerhiya ng asensya. Tila medyo naiiba ito sa enerhiya ng asensya na una niyang nilinang. Ngunit kung paano ito naiiba, hindi matukoy ni Mateo. Sa totoo lang, may pakiramdam si Mateo na ang ganitong uri ng enerhiya ng asensya ay tila mas malakas pa kaysa sa enerhiya ng asensya na dati niyang nilinang. Ang ganitong uri ng enerhiya ay maaaring magsulong ng enerhiya ng asensya. Kung gayon, hindi ko ba magagamit ang enerhiya ito para sumailalim sa cultivation? Sinabi ni Topher na ang unang antas na ito ay walang karagdagang gantimpala. Maaari kayang ito ang nakatagong biyaya ng unang antas. Ito lang ang ganitong uri ng enerhiya. Ano ba talaga ito? Bakit kahit ako ay hindi pa naririnig ito noon? Matagal na nag-isip si Mateo at hindi rin niya maisip ang dahilan. Ngunit nadama niya na ang enerhiyang ito ay hindi dapat makasama sa katawan ng tao. Kaya naman, gumawa siya ng isang matapang na desisyon, patayin ang lahat ng mga demonyong halimaw sa unang antas. Dahil ang ganitong uri ng enerhiya ay maaaring magpataas ng cultivation, paano ito hahayaang makaligtaan ni Mateo? Kapag dumating ang mga sundalo, gumamit ng general para pigilan sila. Kapag tumaas ang tubig, gumawa ng dam gamit ang lupa. Kung may problema talagang mangyari, mag-isip ka na lang ng mga paraan para malutas ito sa hinaharap. Sa labas ng Vast Heaven Pagoda, ang mga ninuno ng mga sektang iyon ay nakatitig sa light screen, gustong makita kung gaano nakalaki ang pag-unlad ng kanilang mga nakababata. May pumasok sa ikalawang palapag. N. Sino si Holden Lanten? Siya talaga ang unang nakapasok sa ikalawang antas. Ang unang sumugod sa ikalawang antas ay hindi pala ang mga pinunong disipulo ng tatlong sekta. Saan nanggaling itong si Holden? Walang tao sa ikalawang palapag ngayon. Kaya naman, kitang-kita ang pangalan ni Holden. Biglang lumitaw ang pangalang ito, dahilan para medyo nagulat ang lahat. Dahil bago ito, wala pang nakarinig ng pangalang ito. Ang mga ekspresyon ng mga ninuno ng tatlong sekta ay napakapangit. Pakiramdam nila ay sasampalin ang kanilang mga mukha. Ayos lang kung si Mateo ay halimaw. Saan kaya nanggaling itong si Holden? Para nga bang maneg laban sa tatlong sekta? Kailangang malaman ng isa na sina Brian at Topher ay nasa Soul Sea Realm na ngayon. Sa mga nasa junior generation, dapat ay nililipol na nila ang lahat. Ngunit ngayon, nalampasan na sila ng isang hindi kilalang batang lalaki. May kutob ako tungkol kay Holden na ito. Mukhang isa siyang itinerant cultivator. Noong panahon ng pagpili ng itinerant martial artists, ang pagganap ng taong ito ay kahanga-hanga.
Direkta niyang natalo ang lahat at nakuha ang karapatang makapasok sa Vast Heaven Pagoda na may katayuan bilang unang pwesto. Hindi ko akalain na nagpipigil pa rin siya noong mga pagpili. Ang lakas niya ay talagang napakalakas. Sabi ng Grand Elder ng isang Heavenly Martial Sect. Siya ang pangunahing tagasuri na namamahala sa pagpili ng mga naglalakbay na magsasaka at may kaunting impresyon siya kay Holden na ito. Tingnan ninyo. Halos sabay-sabay na sumugod silang tatlo kay Brian papunta sa ikalawang palapag. Sa pagkakataong ito, may sumigaw. Pagkatapos lamang makita ang tatlong Brian na papasok sa ikalawang palapag malapit sa likuran ni Holden ay saka lamang bahagyang gumaan ang ekspresyon sa mukha ng tatlong matatandang ninuno. 553. Bagamat ang unang sumugod sa ikalawang antas ay maaaring hindi nangangahulugang siya ang pinakamalakas, sa isang antas, nagpakita rin ito ng maraming problema. Kaya naman, para maging unang makaakyat sa ikalawang antas si Holden, ipinakita nito na ang kanyang lakas ay napakalakas. Hindi ko inakalang sa mga naglalakbay na cultivator ay may lumitaw ding isang henyong junior. Hinaplos ni Levi ang kanyang balbas at ngumiti. Para sa kasalukuyang walang hanggang mundo, mas magiging maganda ang mga bagay kung mas maraming henyo ang tulad nito. Humph! Baka swerte lang. Malamig na singgal ni Hami. Parami ng parami ang mga pangalang nawala mula sa unang antas. Hindi mapigil ang magkunot ang mga kilay ni Celso. Patuloy niyang tinatitigan ang pangalan ni Mateo. Ngunit walang anumang senyales ng paggalaw ang pangalan ni Mateo sa kabuuan. Kahit paano gumalaw ang mga pangalan ng ibang tao, nanatili ang pangalan ni Mateo sa unang antas mula simula hanggang katapusan. Sa pagkakataong ito, may nag-react din dito at nagtanong, nasaan si Mateo? Dahil sa lakas niya, dapat matagal na siyang nakapasok sa ikalawang antas, di ba? Nasa unang antas pa rin ang pangalan niya. Ano kaya ang nangyari, sabi ni Alan. Hindi naman siguro, di ba? Kaya ni Mateo na pumatay ng isang eksperto sa Soul Realm ng mag-isa. Paano siya maaaring matrap sa unang antas? Baka naantala siya dahil sa isang bagay. Walang anuman sa unang antas. Ano ang maaaring humawak? Posible ba na kayang patayin ni Mateo ang mga eksperto sa Soul Realm dahil napakalakas ng kanyang kapangyarihang sumabog? Pero para makaakyat sa ikalawang antas, ang kailangan ay masaganang enerhiya ng asensya at pangmatagalang tibay. Sa aspetong ito, si Mateo ay isa lamang second level si transformation. Malamang na siya ay nasa kawalan. Makatuwiran ang sinabi ng taong ito. Maraming tao ang hindi napigil ang tumahimik nang marinig nila iyon. Napakapangit ng ekspresyon ni Celso. Mataas ang tingin niya kay Mateo at pakiramdam niya ay magdadala si Mateo ng isang napakalaking sorpresa. Kung nahuli na si Mateo sa unang antas, ang kahirapan ng mga antas sa likod ay lalong tataas. Paano makakalusot si Mateo? Tumingin na si Celso dati. Natanggal na si Flynn sa unang antas. Bagamat nakapasok si Renden sa ikalawang antas, medyo nahuhuli siya sa oras. Kung mabaygo man si Mateo, lubos na mapapahiya ang Warmland City. Hay nako! Sa huli, ang malawak na pagoda na ito sa langit ay sobra pa rin para sa mga kaharian ng pagbabago ng dagat. Ang pagdaan sa mga checkpoint ng Vast Heaven Pagoda na ito ay kailangang gawin sa isang hininga lang. Habang tumatagal, mas nagiging hindi ka nais-nais. Kung magpapatuloy si Mateo sa pag-aatubili, kapag naubos na ang kanyang essence energy, malamang na magiging napakahirap na malampasan ang unang antas. Hindi ko talaga inaasahan na ang isang pinili ng langit na tulad ni Mateo ay talagang magdurusa ng matinding pagkatalo sa unang antas. Sa loob ng ilang panahon, ang mga taong nakapalibot at nanunood ay nag-usap ng mahina. Sa paglipas ng panahon, malinaw na unti-unti silang nawawala ng optimismo tungkol kay Mateo. Ganito na ang puso ng mga tao noon pa man. Mabilis na umahan si Mateo na parang kometa. Ang ilan sa mga ninuno ng mga sekta ay mayroon pa ring kaunting inggit sa kanilang mga puso. Ngayon, dahil malapit nang matanggal si Mateo sa unang antas, kahit hindi nila ito masyadong maipahayag ng malinaw, mayroon pa ring kaunting pagmamalaki sa kanilang mga salita at sa pagitan ng mga linya. Paanong hindi mahahalata ni Celso ang pagmamalaki sa mga kasawian ng ibang tao sa mga salita ng mga taong ito? Mas lalo pa siyang natatarante sa puso. Mateo, anong ginagawa mo? Hindi ka ba makakalagpas sa unang antas gamit ang lakas mo?
Nag-aalalang sabi ni Celso sa kanyang puso. Dahan daw ang lumipas ang oras. Ang mga pangalang natitira sa unang antas ay unti-unting lumiit. Ngunit sa mga taong ito, halos walang sino man ang makakapasok sa ikalawang antas. Lahat ng mga pangalan ay direktang naglaho. Maliwanag, ang mga ito ay ipinadala na ng Vast Heaven Pagoda. Sa wakas, ang apelyido sa unang antas maliban sa kay Mateo ay naglaho, pinalayas ng Vast Heaven Pagoda. Sa unang antas, si Mateo na lang ang natira. Sa oras na ito, ang ikalawang palapag ay natatakpan ng maraming tao, habang sa unang palapag, ang pangalan ni Mateo ay naging lubhang kapansin-pansin. Napakalakas pa rin ang lakas ni Mateo sa mga transformation realms. Nagtiyaga siya ng isang araw at isang gabi. Kaya lang, sino ang nakakaalam kung gaano katagal niya kayang tiisin sa huli? Ang unang antas ay may limitasyon sa oras na 3 araw lamang. Kung ang isang tao ay hindi makakarating sa ikalawang antas sa loob ng 3 araw, mapalayas pa rin siya ng Vast Heaven Pagoda. Ang mga demonyong halimaw sa paligid ng pasukan patungo sa ikalawang palapag ay lalong dadami. Para kay Mateo na malagpasan ito, malamang na puno ito ng maraming kahirapan. Kakaiba sa inaakala ng mga taong ito, ang mga demonyong halimaw sa paligid ng pasukan patungo sa ikalawang palapag ay mas maliit na nga. Sa unang antas, si Mateo na lang ang natira. Malaya siyang nagpigil at pinakawalan ang 1,000 flowing petals, at sadyang inaani ang buhay ng mga demonyong halimaw na iyon. Ang mga talulot na pumuno sa kalangitan ay parang mga balang. Sa mga lugar na kanilang nadaanan, walang nabubuhay na nilalang ang nakaligtas. Noong una ay inakala ni Mateo na hindi tuluyang mapapatay ang mga demonyong halimaw na ito. Ngunit pagkatapos niyang pumatay ng isang buong araw, sa wakas ay napansin niya na ang mga demonyong halimaw na ito ay unti-unting nagkalat. Napakalinaw na nababawasan ang bilang ng mga demonyong halimaw. Bukod pa rito, natuklasan ni Mateo na ang mga demonyong halimaw na ito ay automatikong magtatagpo sa pasukan ng ikalawang palapag upang subukang pigilan siya sa pagpasok sa ikalawang palapag. Gayunpaman, ang layunin ni Mateo ay hindi ang pangalawang antas. Ito ay ang patayin ng mga demonyong halimaw na ito upang makuha ang walang pangalang enerhiyang iyon. Iniisip ko kung anong klaseng epekto ang mangyayari sa pagpatay sa lahat ng demonic beast sa first level. Sabi ni Mateo sabay tawa ng malakas. Siyempre, ang pagiging lalong lumiit ay maituturing lamang na relatibong kahulugan. Sa paligid ni Mateo, marami pa ring mga demonyong halimaw na nakapalibot sa kanya ngayon. Kahit na gusto ni Mateo na makatakas sa pagkubkob ngayon, hindi na ito praktikal. Sa oras na ito, wala nang ibang martial artist sa unang antas. Si Mateo na lang ang natitira. At tila naramdaman ito ng mga demonyong halimaw na ito, na walang tigil na nagkukumpulan sa paligid ni Mateo. Kahit na nababawasan ang kabuoang bilang ng mga demonic beast sa radius ng lokal na lugar, ang mga demonic beast ay lalong dumarami. Pero wala itong kialam si Mateo. Hindi talaga kayang lapitan ng mga demonyong halimaw na ito ang kanyang katawan. Ganito lang, 2 araw na walang tigil na nasa gitna ng pagpatay si Mateo. Tanging si Mateo lamang ang kayang tumagal ng 2 araw sa ilalim ng ganitong kataas na intensidad ng enerhiya ng essence. Kung iba pa iyon, matagal na sana silang namatay dahil sa pagkaubos ng enerhiya ng asensya. Dahil gusto niyang patayin ang lahat ng mga demonyong halimaw, natural na matagal nang naghanda si Mateo. Kaya naman, napakatipid niya sa paggamit ng enerhiya ng asensya. Pero, kahit na ganoon, ang enerhiya ng kanyang asensya ay malapit na sa pinakamababa sa pagtatapos ng 2 araw na ito. Ang mga demonyong halimaw ay lalong lumiit, ngunit ang mga atake ni Mateo ay malinaw na naging mabagal din. Huff! Mukhang kailangan ko pa ring uminom ng isang tableta. Walang magawang sabi ni Mateo. Akala niya noong una ay maaasahan niya ang enerhiya ng kanyang katawan para mabuhay. Sino ang mag-aakala na ang dami ng mga demonic beast sa unang antas na ito ay masyadong nakakatakot? Pinatay siya ng 2 araw at hindi rin natapos ang pagpatay. Sa oras na ito, kung hindi pa rin umiinom si Mateo ng mga gamot para maibalik ang enerhiya ng asensya, hindi na niya kayang magpatuloy. Nanginig ang daliri ni Mateo. Isang medicinal pill ang lumitaw sa kanyang kamay. Ngunit,
Habang pinaplano ni Mateo na lunukan ang gamot, isang eksena ang naganap na ikinagulat niya. Ang gamot na iyon ay parang tinatangay ng hangin, at naging pulbos. Isang mahinang simoy ng hangin ang umihip, at ito ay wala. Mo ako. Hindi pwede, di ba? Hindi bawal ang paggamit ng mga medicinal pill sa loob ng Vast Heaven Pagoda na ito. Bakit walang nagsabi sa akin noon? Hindi napigilan ni Mateo ang magmura. Hindi nagkasundo, muling kumuha si Mateo ng isang medicinal pill. Sa katunayan, agad itong nasira ng hangin. Sa pagkakataong ito, nagkamali talaga ako. Nanlaki ang mga mata ni Mateo at napanganga sa nangyari sa harap niya habang sinasabi ito ng may mapait na ngiti. 554. Nangahas si Mateo na lumaban sa isang labanan ng pagkalugi dito, ang kanyang pinakamalaking inaasahan ay ang mga gamot. Pero hindi inaasahan ni Mateo na kayang sirain ng Vast Heaven Pagoda na ito ang mga medicinal pills na pinino niya gamit lang ang hangin. Ito ay isang bagay na hindi pa naririnig. Kung walang mga gamot na pampakalma para mapunan ang enerhiya ng asensya, malapit nang maubos ang enerhiya ng asensya ni Mateo. Ito pa rin ang unang beses na nakatagpo siya ng ganitong kakaibang bagay. Sandali rin niyang hindi alam ang gagawin. Maaari kayang papatayin talaga siya ng mga tier 2 demonic beast na ito dahil sa pagkaubos ng essence energy. Kung ilalabas siya, hindi ba't magiging katatawanan lang ito ng walang hanggang mundo? Kahit walang pakialam si Mateo sa pananaw ng ibang tao, sa ganitong uri ng nabibigong pamamaraan, kahit siya mismo ay hindi rin niya ito kayang tanggapin. Sus Mariosep! Labanan mo! Nagngingit-ngit si Mateo at tuluyang inilabas ang lahat ng natitirang enerhiya ng kanyang asensya. Sandali, binalot ng di mabilang na mga talulot si Mateo. Kasabay nito, itinulak ni Mateo ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art hanggang sa limitasyon, pinipino ang walang pangalang enerhiya na nasisipsip sa kanyang katawan. Ang proseso ng cultivation ng mga martial artist ay ang proseso ng pagbuka ng dantian. Kapag hindi gumagamit ng mga teknik sa pakikipaglaban, ang sirkulasyon ng enerhiya ng asensya sa katawan ay bubuo ng isang siklo ng sirkulasyon, na umaabot sa isang maselang balanse sa quintessence ng langit at lupa ng labas na mundo. Ngunit kapag ginamit na ang mga teknik sa pakikipaglaban, ang paggasta ng enerhiya ng asensya sa loob ng katawan ng martial artist ay tataas ng husto. Ang bilis ng pag-convert ng quintessence ng labas ng mundo upang maging enerhiya ng asensya sa loob ng katawan ay hindi kayang abutin ang bilis ng pagkonsumo. Kung mas malakas ang martial technique, mas malaki ang gagastusin sa essence energy. Magiging mas mabagal ang pagpupuno nito. Kahit na napakalakas ng kontrol ni Mateo pagdating sa essence energy, para sa isang martial technique tulad ng Thousand Flowing Petals, napakalaki rin ang konsumo nito. Tanging si Mateo lamang ang makakagamit ng martial technique na ito sa loob ng 2 araw na sunod-sunod. Sa oras na ito, ang bilis ng pagsipsip ni Mateo ay hindi na kayang sabayan ang bilis ng pagkonsumo. Sa pamamagitan lamang ng pagpino ng mga walang pangalang enerhiyang ito tungo sa enerhiya ng asensya ay malulutas niya ang nalalapit na panganib. Sa loob ng 2 araw na pagsipsip, sa loob ng katawan ni Mateo ay nakaipon na ng malaking enerhiyang walang pangalan. Pero kung ikukumpara sa kasalukuyang ginagastos ni Mateo, ang walang pangalang enerhiyang na-convert para maging essence energy ay para bang sinusubukang maglagay ng isang kariton ng nasusunog na mga troso gamit ang isang tasa ng tubig. Pero sa ngayon, wala nang ibang alternatibo si Mateo. Huling pagsubok na lang ang magagawa niya para ayusin ang isang walang pag-asang sitwasyon. Medyo matagal din ang pagtagal. Mas mabuti na rin iyon kaysa mamatay sa pagod, di ba? Mas mabuti na iyon kaysa sa mapalayas ng Vast Heaven Pagoda, at pagkatapos ay ipaliwanag niya sa iba na pumorma siya, gustong patayin lahat ng demonic beast sa unang antas. At ito ang nagresulta sa pagkaubos ng enerhiya ng kanyang essence at pagkamatay niya ng mga demonic beast. Sa ilalim ng mabilis na pagpino ni Mateo, ang mga walang pangalang enerhiyang iyon ay unti-unting nabago upang maging enerhiya ng asensya, na dumadaloy patungo sa dagat ng enerhiya ng asensya.
Ang mga enerhiyang ito ng asensya ay basta-basta pumasok sa dagat ng enerhiya ng asensya, nagsanib puwersa kasama ang bakas ng enerhiya ng asensya na dati ng pinino ni Mateo. Kung pagsasama-samahin, ito ay kasing laki lamang ng gilid ng isang mangkok. Nang makita ang ganitong sitwasyon, hindi napigilan ni Mateo ang mapait na mapait na mapait. Hindi sapat ang kaunting enerhiya ng asensya na ito para mapanatili niya ito ng ilang sandali. Hindi rin inaasahan ni Mateo na nakapatay siya ng mga demonyong halimaw sa loob ng 2 araw at 2 gabi, at sa totoo lang ay naipon niya lang ang maliit na enerhiyang walang pangalan. Hindi ba't napakahalaga ng bagay na ito? Hindi nagtagal, naubos na rin ang 1,000 flowing petals na inihagis ni Mateo bago ito. Muling sumugod ang mga demonyong halimaw na iyon ng walang takot sa kamatayan. Walang magawa si Mateo at tanging ang kanyang paraan ng paglilinang lamang ang kanyang nagawa, tinipon ang enerhiya ng asensya sa kanyang dagat ng enerhiya ng asensya na na-convert mula sa maliit na piraso ng walang pangalang enerhiya. Ngunit, may nangyaring muli na ikinailang ni Mateo. Pinalitan niya ang kanyang cultivation method at nakapag-ipon lamang ng isang maliit na patak ng walang pangalang essence energy. Ang tanga! Hindi pwede, di ba? Masyadong malaking panloloko to. Ano kayang magagawa ng isang patak ng essence energy? Muntik nang mapatalon si Mateo. Maingat niyang pinatay ang mga demonic beast hanggang ngayon para lamang sa pagkolekta ng walang pangalang enerhiyang ito. Sa huli, isang patak lang ng enerhiya ng asensya ang kaya niyang gamitin. Isa itong kabalintunaan. Kung maaalis siya ng ganito, kakailanganin talaga ni Mateo na maghanap ng lugar para pumasok sa saradong pag-iisa sa loob ng 20 taon at mahihiya siyang lumabas sa pag-iisa. Pero sa sumunod na sandali, nanikip ang mga mata ni Mateo. Matapos makapasok ang patak ng enerhiya ng asensya sa mga meridian, bigla itong naglaho. Hindi pa nakakapag-react si Mateo nang lumitaw ang isang mas nakakatakot na 1,000 flowing petals kumpara sa dati nang walang anumang senyales na katulad nito. Swoosh! 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 Biglang sumabog ang 1,000 flowing petals, halos agad na nilipol ang mga nakapalibot na demonic beast. Ito. Anong klaseng sitwasyon ito? Sa pagkakataong ito, si Mateo ay tuluyang nawala ng malay. Mula nang pumasok sa Vast Heaven Pagoda, napakaraming bagay na lumampas sa kanyang inaasahan ang nangyari, halos higit pa sa kanyang makakaya. At lahat ng nangyari sa harap ng kanyang mga mata ay malinaw na hindi niya maintindihan. Isang patak ng enerhiya ng asensya ay kayang pumutok ng ganito kay takot na atake. Bukod pa rito, ang pagpapakawala niya ng 1,000 flowing petals sa pagkakataong ito ay halos natapos agad. Maaari kayang ang ganitong uri ng essence energy ay kayang mag-instant cast ng mga martial techniques. Bukod dito, ang 1,000 flowing petals sa pagkakataong ito, kapangyarihan man o saklaw, ay mas malakas kaysa sa ginamit niya dati. Kahit medyo hindi maintindihan, walang duda, nakapulot si Mateo ng kayamanan. Kailangang malaman ng isa na kapag gumamit ng mga martial artist ng mga martial technique, gaano man ka-simple at ka-simple, imposible ring makamit ang instant cast. Ang enerhiya ng asensya ay lumalabas sa dagat ng enerhiya ng asensya at umiikot sa loob ng mga meridian ayon sa pamamaraan ng martial technique na nakikipagtulungan sa quintessence ng langit at lupa, at pagkatapos ay pinakawalan ang mga ito. Sa pagitan nito, kinailangan nitong dumaan sa isang serye ng mga transformasyon. At ang ganitong uri ng mga pagbabago ay natural na nangangailangan ng oras upang maisigawa. Mas maraming oras ang kakailanganin kung mas malakas ang martial technique. Napakalinaw, sa sitwasyon kung saan pareho ang lakas ng martial technique, mas magiging kapaki-pakinabang kung mas maikli ang oras na gagamitin para magamit ang skill. At ang ganitong uri ng enerhiya ng asensya ay hindi lamang nakakamit ng instant cast martial techniques, kundi tila mayroon din itong epekto ng pagtataguyod at pagpapalakas ng martial technique. Ito ay talagang masyadong mapanlinlang. Hey! Mukhang hindi naman sayang ang paggugol ng ganito katagal na panahon, nakangiting sabi ni Mateo. Gaya ng sinabi niya, ginamit niya muli ang walang pangalang enerhiyang asensya. Biglang sumabog muli ang 1,000 flowing petals, na pumatay sa isang grupo ng mga demonyong halimaw. Tunay ngang kahanga-hanga si Mateo.
ang makatagal ng hanggang 3 araw. Kahit hindi siya makapasa sa unang antas, sapat na rin ang maging proud. Mayroon pa akong 2 oras, at magiging 3 buong araw ito. Kahit na hindi pa siya nasaktan, automatiko pa rin siyang mapapatalsik ng Vast Heaven Pagoda. Mukhang alam din niya na hindi niya ito kayang linisin, kaya naghanap siya ng lugar para magpahinga at mag-rehabilitate para tahimik na maghintay ng 3 araw para matapos. Sayang naman. Hindi man lang nakaabot sa unang antas ang isang henyo na tulad niya. Sa Vast Heaven Mystic Realm, lahat ay masayang nag-uusap. Ang ilan ay talagang naawa kay Mateo, habang ang iba ay natutuwa sa kanyang kasawian. Pero kahit ano paman, hindi nila inakala na makakalusot si Mateo sa unang antas. Kahit ano pa ang dahilan kung bakit kinailangang maghintay ni Mateo sa unang antas, sapat na rin ang 3 araw para matapos niya ito. Ang mga martial artist na nasa ikalawang antas ngayon, may maliit na bahagi na nasa si Transformation Realm din. Kahit sila ay nagawang malampasan ang unang antas, ngunit hindi ito nagawa ni Mateo. Ipinapakita lamang nito na kulang ang lakas ni Mateo. Ang matandang mukha ni Celso ay maitim na parang ilalim ng palayok. Hindi niya inakalang sa pagkakataong ito ay ang paglalakbay sa malawak na pagoda ng langit. Masaya silang dumating ngunit umuwing bigo. Malapit na silang umuwi. At ang Mateo na inaasahan niya ay hindi pa nga kayang malampasan ang unang antas. Malapit nang dumating ang 3 araw. Wala nang pag-asa para kay Mateo. Oo. Sayang naman. Tingnan ninyo. Nawala ang pangalan ni Mateo. Tapos na ang 3 araw. Malamang ay nailipat na si Mateo palabas. Hanapin na natin siya kung gayon. Teka, tignan nyo. Lumabas ang pangalan ni Mateo sa ikalawang palapag. Siya. Nakadaan talaga siya sa huling sandali. 555. Ang baho ng batang ito. Tinakot ako. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Celso ng palihim sa kanyang puso. Kahit na nakaranas na siya ng hindi mabilang na malalakas na bagyo at alon, kanina pa rin kumakabog ang puso niya. Kung si Mateo ay mapatalsik ng ganito, ang mukha niya ay masisira ng husto. Mabuti na lang at sa wakas ay nakarating na rin si Mateo sa ikalawang antas sa huling sandali. Anong klaseng sitwasyon ito? Sumugod talaga si Mateo sa ikalawang antas sa huling sandali. Oo. Kung matagal na siyang may ganitong lakas, bakit hindi pumasok ng mas maaga? Pero kung wala siyang ganitong lakas, paano siya nakalusot papasok sa huli? Itong si Mateo talaga. Nililinis niya ang Vast Heaven Pagoda habang nanunukso gamit ang ganitong klaseng kilig. Kailangang aminin na ang panunukso ni Mateo sa roller coaster ride na ito ay talagang nagparamdam sa maraming tao na parang nahulog mula sa ibabaw ng mga ulap, nakakapanabot ng husto. Sa totoo lang, maraming tao ang handang manood ng palabas. Sa huli, kailangan lang ni Mateo na malampasan ang unang antas. Dahil dito, biglang nakaramdam ng pagkabagot ang mga taong naghahandang manood ng palabas. Hindi tama yan. Sa lohikal na pagsasalita, sa lakas ni Mateo, imposibleng hindi malampasan ang unang antas. Pero bakit bigla na lang siyang sumugod sa huling sandali? Ano ba talagang ginagawa niya sa loob? Si Hami ay labis ding nalitaw sa mga kilos ni Mateo. Napakasimple lang din ang kanilang pag-iisip noon. Inisip nila na ang enerhiya ng asensya ni Mateo ay hindi sapat, o ang kanyang kapangyarihang sumabog lamang ang malakas at ang kanyang tibay ang kulang. Kung pag-iisipan mong mabuti ngayon, hindi dapat ganito si Mateo. Pero sa loob ng napakatagal na panahon, ano ba ang ginagawa ni Mateo sa unang antas? Nakatutok ang tingin ni Levi sa pangalan ni Mateo. Bigla na lang siyang nakaisip ng mga hula. Hindi naman siguro magtitimpi ang batang ito sa loob-loob niya, di ba? Sa isang lugar sa ikalawang palapag, itinuro ni Mateo ang isang daliri at pinatay ang isang malaliyong demonyong halimaw. Hindi mapigil ang kumunat ang kanyang mga noo. Ang mga guardian demonic beast ba sa ikalawang antas ay ang Aurora Electric Lion. Mahirap talagang kalabanan yan. Ang Aurora Electric Lion ay isang uri ng tier 3 demonic beast. Hindi lamang ang bilis nito ay hindi kapani-pani walang abnormal, ang mga atake nito ay mayroon pang lightning attribute, medyo nakakadiri.
Natural na walang gaanong halaga ang isang Aurora Electric Lion para kay Mateo. Ngunit sa pag-iisip ng nakakatakot na numerong iyon sa unang antas, maging si Mateo ay hindi mapigil ang manginig. Bagamat ang mga demonyong halimaw sa Vast Heaven Pagoda ay hindi mga katawang tao, ang kanilang mga katangian at lakas ay hindi naiiba sa labas ng mundo. Mabuti na lang at ang maraming Aurora Electric Lion ang mga nasa initial stage tier 3 lamang. Kung ang level na ito ay pawang mga nasa initial stage tier 3 Aurora Electric Lions, maaaring hindi ito walang posibilidad na matalo ito. Gayunpaman, ang kahirapan ng ikalawang antas ay nagpahuli sa unang antas ng ilang grado. Ang tier 3 Demonic Beast at peak tier 2 Demonic Beast ay nasa ibang antas. Hindi nakakapagtaka na si Leonardo ay nakarating din sa ikapitong antas. Kung tataas sa ganitong antas ng kahirapan, gaano kitikot kapag nakarating sa ikasyam na antas? Sabi ni Mateo nang may emosyonal na buntong hininga. Habang pinag-iisipan ang mga bagay-bagay, nagpasya rin si Mateo na pumasok sa ikatlong antas matapos patayin ang lahat ng mga demonyong halimaw. Ang pangakit ng enerhiya ng walang pangalang Asensya ay talagang napakalaki para kay Mateo. Dati sa unang antas, gumamit lamang siya ng ilang patak ng walang pangalang enerhiya ng Asensya at pinatay ang lahat ng mga demonic beast. Matapos makuha ang walang pangalang enerhiya ng mga demonyong halimaw na iyon, natuklasan ni Mateo na hindi na mapipigilan ang sarili niyang kaharian, kaya sumunod siya sa momentum at piniling makalusot. Dahil sa tagumpay na ito, direktang sumugod si Mateo patungo sa pinakamataas na antas ng third level C transformation, kaunti na lang ang natitira para maabot ang first level C transformation. Nakakagulat na natuklasan ni Mateo na ang walang pangalang enerhiyang Asensya na ito ay may epekto pala sa paghukay ng kanyang dagat ng enerhiyang Asensya. Sa simula, ayon sa kanyang mga pagtatantya, ang third level C transformation ay dapat mayroong 70 talampakang Essence Energy C. Ngunit ngayon, ang Essence Energy C ni Mateo ay nakabukas na ng hanggang 100 talampakang circumference. Hindi dapat tingnan kung paano ito kasing laki lang ng 10 talampakan. Para bumukas ang Essence Energy C ni Mateo at makabuo ng perpektong spirit condensation, kahit ang pagbukas lang ng kaunti pa ay napakahirap din. Kailangang malaman ng isa na ang Essence Energy C ni Mateo dati ay kapareho na ng mga pinakadakilang batang henyo ng Divine Realm. Ngayon, sa pagbukas ng 10 talampakan pa ang circumference, nalampasan na nito ng may lubos na katiyakan ang mga henyong iyon. Natuklasan ni Mateo na ang walang pangalang enerhiyang Asensya na ito ay tunay na walang kapantay na misteryoso. Bukod sa instant casting martial techniques at pagpapalakas ng martial techniques, mayroon pa itong epekto ng pagbubukas ng kanyang Essence Energy C. Wala siyang ideya kung saan talaga nagmula ang walang pangalang enerhiyang Asensya na ito, at kung ano pa ang iba pang mga tungkulin nito. Ngunit nangahas si Mateo na ipagpalagay na ang ganitong uri ng enerhiyang Asensya ay talagang isang kayamanang hindi kayang abutin ng langit. Kahit papaano sa Divine Realm, ngayon lang nakarinig si Mateo ng kahit anong uri ng espesyal na enerhiya ng Asensya na maaaring magkaroon ng napakaraming epekto ng pagpapahusay. Lalong naging masisa si Mateo tungkol sa pinagmula ng malawak na pagoda na ito sa langit. Isa lamang itong imbakan ng kayamanan. Hindi pinapansin ang ibang bagay, ang walang pangalang Essence Energy na ito ay sapat na para mabaliw ang lahat ng martial artist. Matapos magmuni-muni sandali, sinimulan ni Mateo ang paglalakad patungo sa panloob na bahagi ng ikalawang palapag. Dahil mas maaga ang pagpasok ng iba 2 araw kaysa sa kanya, malamang ay malapit na silang magmadaling umakyat sa ikatlong palapag sa oras na ito. Natural na wala ng tao sa paokang ito. Pero natuto si Mateo na maging mas maingat sa pagkakataong ito. Hinigop at pinino niya ang walang pangalang enerhiya ng Asensya habang pinapatay ang Aurora Electric Lions upang mapanatili ang sapat na enerhiya ng Asensya. Sa husay ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art, hanggat hindi ito ginagamit ng labis ni Mateo tulad ng sa unang antas, hindi lilito ang problema ng pagkatuyo ng enerhiya ng Asensya. Plano ni Mateo na pumatay muna ng isang pangkat ng Aurora Electric Lions, pagkatapos ay sumipsip ng isang bahagi ng walang pangalang enerhiya at gamitin ang momentum upang makalusot patungo sa 4th level C transformation. Pagkatapos ay tatango siya sa pasukan patungo sa ikatlong palapag.
Ang mga Aurora Electric Lion na ito ay nagtataglay din ng kaunting enerhiyang walang pangalan. Bukod dito, mas malakas ito kumpara sa mga demonic beast sa unang antas. Kung mapapatay niya ang lahat ng Aurora Electric Lion sa ikalawang antas, kayang pinuhin ni Mateo ang ganitong uri ng enerhiyang walang pangalan kahit na ginagamit niya ang mga ito. Sa pasukan ng ikatlong palapag, 12-12 ng mga martial artist ang napapalibutan ng napakaraming Aurora Electric Lion. Labis na nakababahala ang sitwasyon ng labanan. Sa laban, may mga martial artist na napapatay ng Aurora Electric Lions paminsan-minsan at dinadala palabas ng Vast Heaven Pagoda. Sa ikalawang antas na ito, ang lahat ng mga martial artist ay nakakaramdam ng lalong pressure. Maging ang mga eksperto sa Soul Sea Realm ay hindi naiiba. Kahit hindi sila kayang takutin ng mga Aurora Electric Lion na ito, hindi pa rin nila kayang mag-relax gaya ng sa unang antas. Casual na hiniwa ni Brian ang isang espada at pinatay ang maraming Aurora Electric Lions. Ngunit ang kanyang tingin ay nakatingin kay Holden sa unahan. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang taong ito. Ang lakas niya talaga ay napakalakas. Ang isang itinerant cultivator ay kaya ring mag-cultivate sa ganitong antas. Sabi ni Brian. May kutob akong nag-iipon pa rin siya ng lakas ngayon. Dapat ay plano niya itong gamitin sa likuran. Sa tabi, seryoso rin ang tingin ni Topher. Hey, sino sa ating tatlo ang walang sariling mga baraha? Kapag dumating ang oras, maaaring kailanganin natin silang gamitin para makaakyat sa ikalimang antas. Nakangiting sabi ni Brian. Bahagyang tumango si Topher at biglang nagsalita, sige, pagkatapos kong humiwalay kay Mateo sa unang palapag, hindi ko na siya nakita ng ganito katagal. Nakita mo na ba siya? Natigilan si Brian at ngayon lang siya natauhan. Umiling siya at sinabing, hindi ko talaga siya nakita. Sa lakas niya, dapat ay matagal na siyang nakarating dito. Oo. Naghanap ako ng paraan para makipagkompetensya sa bilis ng pagpatay sa mga demonic beast minsan sa unang antas kasama niya. Ang resulta ay ganap na pagkatalo. Pakiramdam ko kahit si Holden ay maaaring hindi mas mabilis kaysa kay Mateo. Sabi ni Topher. Tumawa si Brian nang may pag-aalinlangan at sinabing, talagang tinahak mo ang daan patungo sa kapahamakan. Ang husay ni Mateo ay hindi lamang makikita sa pagpatay sa isang Soul Sea Realm. Kalimutan mo na yan, hindi niya tayo dapat ipag-alala. Pumasok tayo sa susunod na antas ng mabilis. Ang mga demonic beast dito ay parami ng parami ngayon. 556. Si Holden na naman. Siya ang unang nakapasok sa ikatlong antas. Napakalakas nitong si Holden. Para talagang talunin ng 2 beses ang mga pinunong disipulo ng 3 sekta at maging ang unang sumugod sa susunod na antas. Ano ba talaga ang pinagmulan ni Holden? Para maging ganito kalakas. Di umano, nagmula siya sa isang maliit na sekta. Ngunit ang sektang kinaroroonan niya ay nawasak kalaunan. Dapat sana ay nagkaroon siya ng hindi inaasahang engkwentro pagkatapos. Sa ganoong paraan niya makukuha ang kasalukuyan niyang lakas. Ang katanyagan ay maaaring parang tibak na may 2 talam. Ang orihinal na hindi na italang at walang pangalan na si Holden ay sumikat sa isang galaw lamang sa pagkakataong ito. Ang kanyang kasaysayan ay natural na mabilis ding nahukay. Ang 3 sekta na pumipili sa mga naglalakbay na martial artist na ito ay natural na hindi sila basta-basta pipiliin. Tiyak na magpapataw sila ng mahigpit na pagsusuri sa mga martial artist na ito, kasama na ang kanilang nakaraan. Kahit ano paman, ang 2 beses na pagtalo sa mga punong disipulo ng 3 sekta ay sapat na para maging paksa ng usapan ng lahat. Masasabing nagkataon lang ang isang pagkakataon. Kung ito ay nangyari ng 2 beses, malamang na hindi ito ang kayang ipaliwanag ng isang pagkakataon o swerte. Kung ikukumpara, si Mateo na siyang pinakamainit na paksa noong una ay hindi na sikat sa panahong ito. Walang magbibigay pansin sa isang pagkabigo. Hindi pa rin maganda ang pananaw ng maraming tao sa pagpasok ni Mateo sa ikalawang palapag na may hawak na buzzer beater. Ang malawak na pagoda na ito sa langit ay palaging tungkol sa pakikipaglaban para sa numero 1. Hindi pa naririnig kung sino ang gustong makipaglaban para sa huling pwesto. Sa simula, inaasahan ng lahat na lilikha ng himala si Mateo. Ngunit ngayon, itinuon na nila ang kanilang tingin kay Holden. Sa totoo lang, ang unang 3 palapag ng Vast Heaven Pagoda ay walang gaanong halagang makikita.
Walang kahit kaunting kaba tungkol sa mga kahangahangang talento tulad nina Brian, Topher, at Sarah na dumaan sa unang tatlong antas. Kung may magsasabi kung ano ang dapat panoorin, iyon lang ang dapat malaman kung sino ang unang aakyat sa susunod na antas. Sa simula, lahat ay may pinakamataas na optimismo tungkol kay Mateo. Ngunit si Mateo ay nanatili sa unang antas ng mag-isa sa loob ng 3 buong araw. Kalaunan, lahat ay nakatuon ang kanilang mga mata sa mga punong disipulo ng 3 sekta at hindi inaasahan na isang malaking maitim na kabayo ang talagang susugod, na tatalunan ang mga disipulo ng 3 sekta. Ang paglilitis sa malawak na pagoda sa langit sa pagkakataong ito ay masasabing isa sa mga pinakakapanabik at nakakapanabot na panahon. Ito ay binuksan para sa iba pa sa labas ng 3 sekta. Para sa 3 sekta, malinaw na ayaw nilang matalo ang sarili nilang mga disipulo sa sarili nilang teritoryo. Ngunit sa mga naglalakbay na magsasaka at sa iba pang mga sekta, hindi nila ito sinabi ng pasalita. Same time nilang hinahangad na may humakbang pasulong at sumaire sa 3 sekta. Maraming tao ang mayroon ng ganitong mentalidad ng maasim na ubas. Kaya naman, nang makita ng lahat na si Holden ang unang sumugod sa ikatlong antas, bawat isa sa kanila ay parang tinurukan ng mga stimulant, pinupuri siya hanggang langit. Kasalukuyang may sinusunod na rutina si Mateo, pagpatay ng mga halimaw at pagsasanay, patuloy na pagsipsip at pag-convert ng enerhiya ng walang pangalang asensya. Pagkalipas ng isang araw, isang nakakatakot na bagyo ng enerhiya ng asensya ang umugong sa loob ng kawan ng mga halimaw. Ang bagyo ng enerhiya ng asensya ay labis na magulong, na sunod-sunod na nagpakamatay sa mga kalapit na demonyong halimaw. Pagkatapos ng isang araw ng pagpatay, ang walang pangalang enerhiya ng asensya sa dagat ng enerhiya ng asensya ni Mateo ay naipon na sa laki ng 2 mangkok. Ang walang pangalang enerhiya na nakapaloob sa mga katawan ng Aurora Electric Lions ay malinaw na higit pa sa mga demonic beast ng unang antas. Gumamit lamang si Mateo ng isang araw at naipon sa humigit kumulang na walang pangalang asensyang enerhiya ng unang antas. Pagkalipas ng ilang panahon, maayos na narating ni Mateo ang 4th level C transformation. Muling umalangaw-ngaw ang kanyang Essence Energy C, na umabot sa circumference na 150 talampakan. Ang walang pangalang enerhiyang ito ng asensya ay talagang hindi kapanipaniwala. Sa kasalukuyan kong lakas ng enerhiya ng asensya, ang pagkapanalo, kahit ang pagpatay sa 2nd level Soul Sis, ay hindi dapat maging problema. Ngunit mayroong napakalawak na agwat sa pagitan ng maliit na hangganan ng bawat Soul Sea realm. Kahit na nalagpasan ko na ang 4th level C transformation ngayon at maaaring mayroon akong kapangyarihang makipaglaban sa 3rd level Soul Sis, para makatapat sa 4th level Soul Sis, imposibleng manalo. Tinansya ni Mateo ang kanyang kasalukuyang lakas. Sa simula pa lang, kayang-kaya ni Mateo na tumawid sa isang malaking kaharian para labanan ang kalaban. Kahit na nahaharap sa pagkakaiba sa pagitan ng lower 3 realms at middle 3 realms, kaya niya pa rin itong baliwalain ng lubusan. Ngunit kasabay ng pagtaas ng kanyang kaharian, ang kanyang mga limitasyon sa pagtawid sa mga hangganan patungo sa labanan ay lalong lumala. Ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng Soul Sea Realm at si Transformation Realm ay talagang napakalaki. Sa kagustuhan ni Mateo na makalaban ang 4th level Soul Sea sa 4th level si Transformation, wala siyang masyadong pag-asa. Napakalakas ng enerhiyang walang pangalang asensya na ito. Kung maaari itong sumabog agad, maaaring malubha ang pinsala nito sa mga nasa ika-4 na antas ng Soul Sea Realm. Ngunit ang enerhiyang walang pangalang asensya, kung gagamit ng kaunti, ay magpapababa sa kanila ng kaunti. Maliban na lang kung ito ang huling paraan, mas mabuting huwag na lang itong gamitin, bulong ni Mateo sa sarili. Bagamat makapangyarihan ang walang pangalang enerhiya ng asensya, ang pinakamalaking isyu ay hindi na ito maaaring malikha muli. Kahit paano man hinigop ni Mateo ang enerhiya ng asensya ng labas ng mundo, wala itong paraan para maging enerhiya ng walang pangalang asensya. Ang enerhiya ng walang pangalang asensya ay maaari lamang maging isang trump card. Maliban na lang kung walang ibang alternatibo, hindi ito magagamit. Dati, gumamit si Mateo ng mahigit 100 patak sa unang antas. Nagdulot na iyon sa kanya ng hindi kapani-paniwalang sakit ng puso. Gamit ang kasalukuyang lakas ko, dapat ay kaya kong walisin ang mga Aurora Electric Lions na ito. May ibang tao na nakapasok sa ikatlong antas 2 araw bago ako. Bukod sa 1 araw kahapon, 3 araw na ang lumipas.
Dapat ay nakapasok na silang lahat sa ikatlong antas. Panahon na para pumunta sa pasukan papunta sa ikatlong antas. Pareho lang ang limitasyon ng oras para sa ikalawang antas na ito, 3 araw. Mayroon pa akong 2 araw na oras. Gumalaw ang figure ni Mateo. Sinundan ito ng pagpatay kay Thousand Flowing Petals, at nagmamadali siyang pumunta sa pasukan papunta sa ikatlong palapag. Matapos makaabot sa 4th level si Transformation, ang espiritu, chi, at sigla ni Mateo ay umabot sa pinakamataas na antas. Ang kanyang essence energy C ay 3 beses na mas malaki kumpara sa 2nd level C Transformation. Sa kasalukuyan niyang kalagayan, kahit hindi niya gamitin ang essence energy, sapat na rin iyon para patayin ang lahat ng Aurora Electric Lions. Pagkalipas ng 2 araw, muling naging paksa ng talakayan si Mateo. Dahil nanatili siyang 3 araw sa ikalawang palapag ng 1 beses pa. Ang ibang mga tao ay sumugod na sa ikalawang antas noong unang araw at gumamit ng 2 araw para sumugod sa ikatlong antas. Nangangahulugan din ito na si Mateo ay mas mabagal na ngayon ng 3 buong araw kaysa sa kanila. Anong problema nitong si Mateo? Nanatili ulit siya ng 3 araw sa ikalawang palapag. Hindi naman niya siguro ituturing na bakasyon ang paglipad sa mga checkpoint, di ba? Iniisip ko kung kaya niya bang sumugod sa ikatlong antas sa huling sandali o hindi. Ito. Mahirap talagang sabihin. Kung kaya pa rin niyang sumugod sa huling sandali sa pagkakataong ito, dapat ay sinasadya na lang iyon. Hindi ko lang alam kung bakit kailangan niyang manatili ng buong 3 araw. Sino ang nakakaalam? Malapit na ang oras. Nawala si N. Pangalan. Tingnan mo agad kung nakapasok siya sa ikatlong antas o hindi. Ayan. Ayan talaga. Ano ba ang sinusubukan niyang gawin? Bakit kailangan pa niyang ipilit na manatili ng 3 araw sa bawat palapag? Sa pagkakataong ito, walang nagduda kung may lakas pa ba si Mateo para makadaan. Masasabing aksidente lang ang unang beses. Pero ang pagpasok ng sabay sa pangalawang beses, malinaw na sinadya iyon. Maliban na lang sa walang makakaintindi kung ano ang sinusubukang gawin ni Mateo. Ang baho ng batang ito. Ano bang ginagawa niya? Nangaasar ng ganito sa bawat pagkakataon. Paano kung medyo hindi ito umabot? Hindi ba't masasayang ang lahat ng mga nakaraang pagsisikap? Muling huminga ng malalim si Celso at hindi napigil ang magreklamo. Hindi rin sila masisisi dito. Tutal, wala namang sino man ang gagawa ng ganitong kalokohan, napapatay sa lahat ng mga demonyong halimaw sa bawat antas. Kahit ngayon, walang nag-iisip na ginagawa rin pala iyon ni Mateo. Pakiramdam nila ay nakahanap na talaga si Mateo ng mapagtataguan kaya ginamit nila ang oras para sumugod patungo sa susunod na antas. Huho, City Lord Ren? Kumalma ka. Hindi pala walang kwentang tao si Mateo. Tiyak na may dahilan ang paggawa niya nito. Sa Vast Heaven Pagoda na ito, hindi rin kung sino ang pinakamabilis na makakatapos ng round ang makakarating sa dulo, paalala ni Levi kay Celso, na biglang lumitaw sa tabi niya. 557. Oh! Matandang hal, posible bang alam mo kung ano ang ginagawa ni Mateo sa loob? Nang makita ang kilos ni Levi, bahagyang nagulat si Celso. Bahagyang ngumiti si Levi at sinabing, iba ang antas ni Mateo sa iba. Ang mga bagay na nakikita niya ay natural ding kakaiba. Napakaraming demonic beast sa unang antas at ikalawang antas. Bukod pa rito, ang mga demonic beast na ito ay hindi mga katawang tao, isang mahusay na lugar para sa pagsasanay at pagpapatibay ng sarili. Kung tama ang aking mga haka-haka, dapat ay hinihiram niya ang mga demonic beast na ito para tatagin ang kanyang sarili. Kaya naman maghihintay siya para makapasok sa susunod na antas sa bawat pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ni Celso. Kahit na malaki ang tiwala niya kay Mateo, hindi ba't masyadong eksaherado ito? Kahit ang mga martial artist ng Soul Sea Realm ay hindi nang ahas na manatili sa isang antas ng masyadong matagal. Nangahas si Mateo na manatiling mag-isa hanggang sa halos matapos ang oras. Isa pa, paano siya nakalusot ng mag-isa nang hindi sila naaabala ng ibang tao? Matandang hal, kahit na maganda ang lakas ni Mateo, nasa si Transformation Realm pa rin siya. Sa ganitong pagsasanay sa loob, natatakot ako na hindi kayang tumagal ng essence energy niya. Mataktikang sabi ni Celso.
Ang mga salitang ito ay parang pag-aalala sa panlabas na anyo, ngunit sa totoo lang, ito ay panunumbat na masyado lang nagpapakaabala si Mateo. Napakaraming demonyong halimaw sa loob kung maubos ang enerhiya ng kanyang asensya at siya ay mapatay, gaano kaya kawalang katarungan ang magiging sitwasyong iyon. Kung talagang natanggal siya, kalimutan mo na siya, ang City Lord na ito. Kahit si Mateo mismo ay hindi rin makakapagpanatili ng mukha niya. Huho, ikaw na matandang ito ay nawawala ng pag-aalala. Isa pa, itong apo mo, malamang ay wala ka pa ring gaanong pag-unawa. Mukhang napakapadalus-dalus ni Mateo kapag ginagawa ito, kahit na hindi niya pinapansin ang mga kahihinatnan. Pero pagkatapos ng pangyayari, matutuklasan mo na kalkulado na niya ang lahat. Ang pagpapahinto niya sa Purple Mansion Sect, ang pagkulong sa apo ni Hami, ang pagpuksa sa Heavenly Evil Sect, na insidenteng hindi isinagawa matapos ang isang tukana. Relax lang, magiging maayos din ang batang ito. Pahayag ni Hami nang may pagsang-ayon. Pinag-isipan ito ni Celso. Tila totoo nga ang sinabi ni Levi. Kawawa naman ang pagkaunawa niya sa apo niyang ito. Siyempre, may kaugnayan din ito sa sadyang paglayo ni Mateo sa kanya. Mas malala pa ang ugali ng batang ito kaysa sa kanya. Madalas silang hindi magkasundo. Kung hindi siya susuko sa huli, baka mabutas pa ang langit ng batang ito. Tiwala si Levi sa kanyang paghatol. Pero hindi niya kayang isipin na ang huling layunin ni Mateo ay ang patayin ng lahat ng mga demonyong halimaw sa isang antas. Kung alam niya kung ano ang ginagawa ni Mateo sa loob, hindi sigurado kung kaya pa rin niya maging kalmado. Pagpasok sa ikatlong palapag, biglang napansin ni Mateo na mas maluwag pala ito. Sa unang antas at ikalawang antas, ito ay siksikan sa mga demonyong halimaw. Lalo na sa unang antas, ang ganitong uri ng siksikan ay nagbibigay lamang ng pakiramdam ng pangangilig ng kanilang anit. Ang mga bilang na iyon lamang ay nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa ang mga tao. Pero nang makapasok si Mateo sa ikatlong antas, bigla niyang natuklasan na ang mga demonic beast ay tila hindi na kasing dami ng dati. Matagal na siyang nasa ganitong antas at hindi pa nga siya nakakita kahit isang demonyong halimaw. Hindi naman siguro ganito kalaki ang posibilidad na mapatay ng ibang tao ang mga demonyong halimaw na ito, di ba? 3 araw na nahuli si Mateo sa iba. Kaya, sa oras na ito, dapat ay matagal nang walang ibang tao ang ikatlong antas. Dapat ay nakalusot na sa ikatlong round ang ibang mga martial artist o kaya naman ay nakikout na sila. Ibig sabihin din ito ay kasalukuyang nasa ikatlong antas, si Mateo lang ang naroon. Ang nag-iisang tao. Kakaiba. Kahit na mabawasan ang mga demonic beast ng ikatlong antas na ito, hindi rin naman ito mababawasan ng ganito kalaki, di ba? Ano ba talagang nangyari? Malungkot na sabi ni Mateo. Dahil hindi niya kayang harapin ang mga demonyong halimaw, lumipad na lang si Mateo patungo sa pasukan ng ika-4 na palapag. Medyo inaabangan na rin ito ni Mateo ngayon. Dahil pagkatapos niyang malampasan ang ikatlong antas, magkakaroon ng pansamantalang gantimpala. Kung bago pa man ito dumating, tiyak na hindi ito aabangan ni Mateo ng ganito. Dahil sa mga pamamaraan ng paglilinang at mga teknik sa pakikipaglaban at kung ano-ano pa, wala naman talaga siyang kulang sa mga ito. Ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art lang ay sapat na para makapag-cultivate siya papunta sa Divine King Realm. Bakit kailangan pang gumawa ng ganoon kalabisan na hakbang para matuto ng ibang mga paraan ng cultivation? Kahit alam niyang pumailang lang si Leonardo mula rito, ang antas ni Leonardo ay mas malakas lamang ng kaunti kaysa sa kanya. Para talagang pag-usapan ang interes, interesado lang si Mateo sa mga bagay pagkatapos ng ika-6 na antas. Pero ngayon, tuluyang nagbago ang pag-iisip ni Mateo. Masyadong mastiko ang malawak na pagoda sa langit na ito, para magkaroon ng ganitong uri ng enerhiyang walang pangalan. Ano kaya ang magiging gantimpala para sa unang 3 antas? Dahil malaya at walang harang ang daan, napakabilis ni Mateo. 2 oras lang ang ginamit niya at malapit na siyang makarating sa pasukan ng ika-4 na palapag. Gayunpaman, ang lahat ng nasa harap niya ay nag-iwan kay Mateo na nakanganga at nakatitig sa kanya. ***** mo ako. Ginagago mo ba ako? Tiningnan ni Mateo ang eksena sa harap niya at hindi mapigil ang umirap.
Kasabay nito, sa isang walang pangalang lugar, isang grupo ng mga martial artist ang kasalukuyang masigasig na nag-uusap. Sa wakas ay nakapasa na sa ikatlong antas at makukuha na ang gantimpala ng unang yugto. Oo. Kahit na maliit na boundary lang ang naitataas ng ranggo ng mga demonic beast sa bawat round na na-clear, parang mas malakas ito ng ilang beses. Sa ika-4 na level na ito, hindi ko ito ma-clear kahit anong mangyari. Ang hirap talagang kalabanan ang mga blue sand beast na yan. Muntik na akong mabaigo sa ikatlong palapag. Kung hindi ko man lang malagpasan ang ikatlong palapag, maituturing na sayang ang biyaheng ito. Oo. Ang mga blue sand beast ay lubhang kakilakilabot na nilalang kabilang sa mga tier 3 demonic beast. Bagamat kakaunti sa amin ang mga Soul Sea Realm, ang napapaligiran ng napakaraming blue sand beast ay sapat na para mamatay kami. Napakalinaw, ang ikatlong antas ay nagbigay ng malaking presyon sa mga Soul Sea Realm na ito. Hindi dapat tingnan kung paano ang mga demonic beast sa bawat antas ay tumataas lamang sa pamamagitan ng isang maliit na hangganan. Ang pagtaas ng antas ng kahirapan ay hindi simple. Mahaharap sa walang katapusang mga atake, gaano man kalakas ang martial artist, mapapagod din sila hanggang sa mamatay. Napakabanayad ng kontrol ni Mateo sa enerhiya ng asensya at muntik na niyang ikamatay ang sarili niya, lalo na ang ibang tao. Bukod pa rito, ang mga demonyong halimaw na ito ay hindi mga ordinaryong demonyong halimaw. Ang kanilang lakas na nasa parehong ranggo ay napakalakas din. Kung ang isa ay walang katumbas na lakas, hindi sila makakalusot sa paligid. Pagpasok sa Vast Heaven Pagoda sa pagkakataong ito, umabot sa 300 katao ang pumasok. Ngunit, wala pang 20 katao ang nasa loob pa rin ng walang pangalang espasyong ito ngayon. Pare-pareho lang ang mga taong ito. Lahat sila ay mga eksperto sa Soul Sea Realm. Ang mga martial artist ng Sea Transformation Realm ay winasak na ng mga demonic beast na iyon hanggang sa wala nang natira kahit latak. Si Mateo na lang ang tanging natitirang martial artist ng Sea Transformation Realm. Sa oras na ito, isang lumang boses ang biglang tumunog, maligayang pagdating sa espasyo ng mana. Binabati ko ang lahat sa matagumpay na paglampas sa unang 3 antas ng Vast Heaven Pagoda. Ibibigay ko sa inyo ang kaukulang gantimpala ayon sa inyong mga nagawa sa unang 3 antas. Si Topher ang pangalawa na pumasok sa walang pangalang espasyo. Matapos makapasok sa walang pangalang espasyo, matagal na siyang nakatitig sa pasukan, gustong makita ang anino ni Mateo. Pero nakakalungkot, wala man lang siyang nakitang kahit isang anino hanggang sa marinig niya ang boses na iyon. Talaga kayang nabigo si Mateo. Pero paano ito naging posible? Nagpalitan ng tingin sina Topher at Brian, parehong mukhang wala sa sarili. Ano ba talaga ang nangyari kay Mateo, para mabaigo pa? Maaari ba nating itanong kay Senior, dapat ay mayroon pa ring isa sa atin na hindi pa dumarating, tama ba? Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Sarah. Natahimik ang lahat. Alam nilang lahat kung sino ang tinutukoy ni Sarah. Iba siya sa inyo, sabi ng boses, matapos mag-isip sandali. 558. Nako! Para ba akong, Ginoo, ang mag-repaso ng mga sundalo? Napakaraming armored diamond bulls ang nandito para lang maghintay sa akin. Nang makita niya ang eksena sa harap niya ay saka lang nalaman ni Mateo kung bakit hindi siya nakasalamuhan ng mga demonyong halimaw sa daan. Nagtitipon na rito ang lahat ng mga demonyong halimaw, naghihintay sa labanan. Sa harap ni Mateo, puro kawan ng malalaking itim na toro ang abot ng kanilang paningin, na umaabot hanggang sa kawalang hanggan. Ang malalaking itim na torong ito ay nagliliyab sa galit at nag-aalab sa hanggaring pumatay na parang matagal na nila siyang hinihintay. Siyempre, hindi pa rin alam ni Mateo na ang mga taong nakasalamuhan nila noon ay pawang mga blue sand beast at hindi ang mga armored diamond bull. Ang armored diamond bulls na ito ay kabilang sa kategorya ng mga lubhang kakilakilabot na nilalang sa mga tier 3 demonic beast. Magaspang ang balat ng malalaking itim na torong ito. Makapal ang laman ng mga ito. Walang paraan ng mga ordinaryong atake para makapasok sa kanilang depensa. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit ang mga Peak Crystal Formation Realm human martial artist ay walang paraan para malampasan ang depensa ng mga middle stage tier 3 armored diamond bull. May isip ng isa kung gaano katawa-tawa ang demonyong halimaw na ito. Higit sa lahat, ang ganitong uri ng mga demonyong halimaw ay mayroon pang ang kabangisan ng uri ng toro.
Ang kapangyarihan ng offensiba nito ay lubhang kakilakilabot. Kahit natamaan sila ng Grace, ang resulta ay magiging lubhang kaawa-awa rin. Siyempre, gaano man kalakas ang Armored Diamond Bull, isa lamang itong Tier 3 Demonic Beast. Para sa mga nasa Sea Transformation Realms at Soul Sea Realms, hindi sila dapat banggitin. Ngunit, ang mga Armored Diamond Bull na bumalot sa kalangitan at tumakip sa mundo ay ibang-iba na usapan. Kung ang mga Armored Diamond Bulls ang mga nakasalubong nila dati, maganda sana kung may 5 taong nakakalusot dito. Dahil nga sa alam niya ang husay ng mga Armored Diamond Bull na ito kaya hindi napigilan ni Mateo ang pagmumura at ang dami-daming kalapastanganan ang tumatakbo sa isip niya. Kung makakagamit lang siya ng mga gamot, hindi matatakot si Mateo sa mga mababanges na torong ito. Ngunit kung wala ang suporta ng mga gamot, mahirap sabihin ang resulta. Isa itong napakagandang imahe. Sa isang gilid ay ang malalaking itim na kawen ng mga toro na tumatakip sa kalangitan at bumabalot sa lupa. Sa kabilang gilid na may ang isang mahinang binata. Ang biswal na epekto ng larawang ito ay napakatindi. Ang dalawang panig ay bumuo ng isang malakas na contrast. Si Mateo sa harap ng dagat ng mga Armored Diamond Bull ay isang mahinang nilalang na parang isang maliit na bangkang desagwan, na posibleng tumaob anumang oras. Gayunpaman, ang pagpatay sa malalaking nagngangalit na torong ito ay dapat na makakuha ng malaking enerhiya ng walang pangalang asensya, tama ba? Gaya ng sinabi niya, inilabas ni Mateo ang Zuan Sword at inipon ang kanyang kapangyarihan, naghihintay na gumawa ng hakbang. Terena, malalaki at nagngangalit na mga toro. Malinaw na sumigaw si Mateo. Isang half-moon slash ang lumabas ng may kapangyarihan. Umungol. Mga umuungal na tunog na umalangaw-ngaw sa buong kalangitan na nagmumula sa bibig ng mga torong ito, nanginginig hanggang sa sumakit ang eardrums ni Mateo. Kasabay ng pagtataas ni Mateo ng kanyang espada, gumalaw din ang mga Armored Diamond Bulls na iyon. Sumugod sila kay Mateo nang walang pakialam. Ang kahangahangang kilos na iyon ay kayang magpabagsak ng mga bundok at magpabaligtad ng mga dagat. Ugong. Dumaikit si Half Moon Slash sa lupa at lumipad patungo sa Armored Diamond Bulls, at naghiwa ng malaking butas sa lupa. Swoosh! 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 Ang mga lugar kung saan dumaan ang Half Moon Slash, ang mga Armored Diamond Bull ay tuluyang nawasak at nalipol. Isang galaw lang at ilang daang Armored Diamond Bulls ang napatay. Ngunit nakalulungkot, daan-daang tao ang hindi man lang maituturing na kahit isang hibla ng buhok mula sa siyam na baka hanggang sa ganito kalaking kawen ng mga toro. Hindi nasiyahan si Mateo sa epekto ng pag-ataking ito. Hindi pangkaraniwan ang depensa ng malalaking mababanges na torong ito. Kung sila ay iba pang mga demonyong halimaw, ang pag-ataking ito ay dapat na makapatay ng hanggang 1,000. Kung aatake siya ng ganito, mas magiging malakas ang essence energy consumption niya. Kahit na ang kanyang kasalukuyang essence energy C ay lumawak na sa circumference na 150 talampakan, ang lakas ng mga demonic beast ay tumaas din ng malaki. Kung patuloy niyang gagamitin ang enerhiya ng asensya ng ganito, hindi rin niya ito matatanggap. Magaspang na balat at makapal na laman. Tunay ngang hindi madaling pakisamahan. Bumantong hininga si Mateo na may pabago-bagong emosyon. Hindi masyadong nabahala si Mateo sa mga pag-atake ng malalaking itim na torong ito. Naunawaan na niya ang konsepto ng daloy ng hangin. Sa ganitong mga sitwasyon, mas madaling maiwasan ang mga pag-atake ng malalaking itim na torong iyon. Hindi siya kayang hawakan ng malalaking itim na torong ito. Ang problema ay gaano karaming enerhiya ang kaya niyang ubusin. Maliban na lang kung wala ng ibang alternatibo, ayaw ni Mateo na gamitin ang enerhiya ng walang pangalang asensya. Ang pag-aaksaya ng enerhiya ng walang pangalang asensya sa ganoong lugar ay tunay na nakakapanghinayang. Hindi na siya nag-aalala tungkol sa mga atake ng malalaking itim na toro ngayon. Ngunit kapag naubos na ang kanyang essence energy, ang mga atake ng malalaking itim na torong ito ay magiging nakakatakot. Walang tigil na pinatay ni Mateo ang mga Armored Diamond Bull habang nag-iisip siya ng mga panlaban. Sa larangan ng mana, ang mga martial artist na iyon ay walang ekspresyon ng itsura. Iba sa atin. Anong ibig sabihin yan? Hindi pa rin kaya natatanggal si Mateo ngayon, at nasa kalagitnaan pa rin siya ng paglampas sa mga rounds. Hindi naman siguro, di ba? 6, 7 araw na ang nakalipas dito. Dapat ay nasa 3 antas na siya ngayon.
Ang bilis niyang mag-clear. Hindi man lang siya kapantay natin. Malinaw na alam ng mga taong ito na ang misteryosong tao at si Sarah ay nag-uusap tungkol sa iisang tao. Si Mateo iyon. Gayunpaman, ang pagtatasa ng misteryosong tao ay labis na ikinadismaya ng mga taong ito. Kung nauna sa kanila si Mateo, kalimutan mo na lang. Pero napakalinaw ngayon na mas mababa si Mateo kaysa sa kanila. Kahit hindi siya matanggal, ano pa nga ba ang maipapaliwanag ng napakabagal na pag-alis? Sa pag-iisip ng mga taong ito na hango sa karanasan, mas mabuti pa rin kung sino ang mas mabilis na makakapasok sa susunod na antas. Walang magiging hanggal na maiiwan para patayin ang lahat ng mga demonic beast sa isang antas. Nang marinig ang pagtatasa ng misteryosong tao, bahagyang napakunot ang noo ni Holden. Bago pa man siya pumunta sa Vast Heaven Pagoda, nakapagplano na siya ng maayos. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang gulatin ang lahat sa isang galaw lang, at talunin ang mga punong disipulo ng tatlong sekta. Ngayon, nagawa niya na. Dahil nalampasan niya ang mga round ng 2 beses ng magkakasunod, siya ang unang taong nakarating sa susunod na level. At ang kompetisyon likuran, naniniwala siyang hindi rin siya matatalo. Pero ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Wala rito ang punk na nagngangalang Mateo. Maaari kayang mas kahanga-hanga pa si Mateo kaysa sa kanya. Si Holden ay isang nakakagulat na mahuhusay na itinerant cultivator. Matapos masira ang kanyang sekta, nagkataon lamang na nakakuha siya ng mana mula sa isang peak divine traversing realm expert. Sa mga nakaraang taon, mapait siyang naglilinang ng mag-isa at sa wakas ay nakamit niya ang isang tiyak na antas ng tagumpay. Nagkataon naman na binuksan ng 3 sekta ang malawak na pagoda sa langit sa pagkakataong ito. Natural lamang na kinailangan ni Holden na subukan ito upang mas makaabante pa. Napakataas na ng kanyang pananaw ngayon at matagal na siyang hindi alagad ng maliit na sektang iyon noon. Napakalinaw ng kasalukuyang layunin ni Holden. Gusto niyang umakyat sa banal na kaharian. Sa mismong oras na ito, binuksan din ng 3 sekta ang malawak na pagoda sa langit. Isa lamang itong pagkakataong hatid ng Diyos. Pati ang langit ay gusto akong pumailang lang sa himpapawid, Holden, sa isang iglap. Ano ang dahilan ko, Holden, para tumanggi? Ito ang unang reaksyon ni Holden pagkatapos matanggap ang balitang ito. Sa pananaw ni Holden, ang malawak na pagoda sa langit na ito ay partikular na binuksan para sa kanya. Kung hindi, bakit hindi ito binuksan ng maaga o huli, bagkus ay binuksan ito sa publiko sa kritikal na sandali ng kanyang paglabas sa pag-iisa? Ang mga panahon ng kaguluhan ay lumilikha ng mga bayani. Siya nga ang bayaning nilikha ng panahong ito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga salitang sinabi ng misteryosong taong ito? Maaari kayang mas espesyal pa nga itong si Mateo kaysa sa kanya. Matagal nang nag-iisa si Holden. Wala siyang kaalam-alam sa mga balita at hindi niya talaga alam kung anong klaseng tao si Mateo. Sa kanyang paningin, ang mga punong disipulo ng 3 sekta ang mga target na kailangan niyang malampasan. Senior, paano siya naiiba sa atin? Kahit simula nang pumasok sa Vast Heaven Pagoda, mag-isa na lang si Holden sa buong oras na iyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya napigil ang magsalita. Ngunit, nang ibukan niya ang kanyang bibig, tumingin sa kanya ang 3 Brian na parang nakatingin sila sa isang tanga. 550. Paanong naiiba? Sobrang ibang-iba. Tanging ang 3 Brian na personal na nakaranas ng takot ni Mateo ang nakakaalam kung gaano kakakilakilabot si Mateo. Ang ibang mga tao, kasama na ang lahat ng Soul Sea Realms na naroon, ay narinig lamang ang tungkol kay Mateo mula sa bibig ng ibang tao. Ang mga taong ito ay pawang mga anak ng langit na mayabang. Sino ang tunay na makukumbansi ng isang henyo na ngayon lang nila narinig noon? Lalo na't ang tinatawag na henyo na ito ay mas mabagal pa kaysa sa kanila na pumasok sa inheritance space. Hindi na ninyo kailangang magtanong pa. Pagdating ng panahon, natural lang na malalaman ninyo. Ngayon, maghanda na kayong tumanggap ng mga gantimpala. Muling umalangaw-ngaw ang hangkag na boses ng misteryosong tao na parang wala itong interes na sagutin ang tanong ni Holden. Sa oras na ito, ilang dosenang ilaw ang bumuhos mula sa himpapawid, nakalawit sa harap ng lahat. Maya-maya, naglaho ang liwanag. Lahat ng uri ng gantimpala ay tahimik na nakabitin sa kanilang harapan.
Mabilis na iniwan ng ibang tao ang problema ni Mateo sa kanilang isipan. Gaano man kasama si Mateo, wala rin itong kinalaman sa kanila. Ngunit ang mga gantimpalang ito ay totoo. Hahaha. Ito ay isang tier 5 na paraan ng paglilinang. Kaya nitong mag-cultivate hanggang sa peak divine traversing realm. Ang paraan ng paglilinang na ito ay mas malakas kumpara sa pangunahing paraan ng paglilinang ng ating sect. Maaari itong gamitin bilang sukdulang kayamanan ng sect. Ito ay ang 3 Gods 9 Christ Peel. Ang epekto ay pinapabuti ang mga meridian, pinapataas ang cultivation speed ng 10%. Hahaha. Talagang nakapulot ako ng kayamanan. Ang isang medicinal pill na may ganitong epekto ay hindi pa naririnig. Napakahirap abutin ng langit. Isa itong profound artifact. Kahit na ito ay isang mababang uri ng profound artifact, ang kalidad nito ay napakataas. Sa mga kayamanang ito, lahat ng mga ito ay may mga simpleng inscription na nagsasabi sa mga martial artist na ito ng mga tungkulin. Sa pananaw ng mga taong ito, ang mga gantimpalang ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang isang paraan lamang ng paglilinang ay mas malakas na kaysa sa kanilang sekta. Ang mga bagay na ito ay pawang mga nilalang na sumusuway sa langit kapag inilabas. Hindi nakakapagtaka na ang mga huling nagawa ng mga taong lumabas mula rito ay pawang pambihira. Ngunit ang mga kayamanang ito ay malinaw na mayroon ding pagkakaiba ng mabuti at masama. Kung ikukumpara, ang mga pamamaraan ng paglilinang ang pinakamahusay, ang mga tabletang panggamot ang pangalawa, at panghuli, ang mga armas ang pinakamasama. Ang mga pamamaraan ng paglilinang ay maituturing na isang pamana. Ang martial artist na ito na nag-aalis nito ay maaari pang magtatag ng isang sekta. Ang mga tabletang panggamot ay maaaring makatulong sa paglilinang, lalo na ang mga tabletang panggamot na nagpapabuti sa mga meridian. Isa lamang itong kayamanan na sumusuway sa langit. Kung tungkol naman sa mga armas, isa lamang itong panlabas na bagay. Kahit na kaya nitong mapabuti ang lakas sa maikling panahon, isa lamang itong pantulong sa huli. Ang husay ng mga martial artist ay nakasalalay sa sarili nila. Siyempre, kung ang isang tao ay napakalakas, ang pagkakaroon ng sandatang sumusuway sa langit ay natural na kalabisan. Brian, ano yan sa iyo? Tanong ni Topher. Pamamaril. Ikaw. Ang akin ay martial technique din. Isa pa, parang martial technique na ginawa para sa akin. Medyo tuwang-tuwa na sabi ni Topher. Para sa kanila, maliban na lang kung ito ay isang pamamaraan ng paglilinang ng uri na sumusuway sa langit, kung hindi nila ito magugustuhan. Pero iba ang mga teknik sa pakikipaglaban. Ang isang malakas na teknik sa pakikipaglaban ay kayang magpalakas ng kanilang lakas sa pakikipaglaban ng ilang beses. At silang apat, kasama na si Holden, ay pawang nakakuha ng martial technique. Kahit na natalo ni Holden si Topher, napakaliit lang ng pagkakaiba. Kahit nakahanga-hanga si Holden, kung pag-uusapan ang lakas sa pakikipaglaban, maaaring hindi siya gaanong mas malakas kaysa kay Topher. Kung tungkol naman sa mga detalye, kung hindi dadaan sa isang laban, wala talagang paraan para mag-isip-isip. Putok. Isang napakalaking stela na bato ang bumaba mula sa langit at lumapag sa espasyo ng mana. Ang malawak na steel ng langit. Ito ang malawak na steel ng langit. Sa wakas ay lumabas na. Nang makita ang stelang iyon, agad na sumigaw ng may pagkabalisa ang isang martial artist. Nang makita ng tatlong Brian ang steel na ito, medyo natuwa rin sila. Sige. Ang bilis ng daloy ng oras dito ay pang-15 ng sa labas ng mundo. Mayroon kayong isang araw na oras para pagnilayan ang Vast Heaven Steel. Kung gaano karami ang kaya ninyong intindihin ay nakasalalay sa inyong kapalaran. Pagkatapos ng 15 araw, automatiko kayong papasok sa ika-4 na antas. Kung gusto ninyong pag-aralan muli ang Vast Heaven Steel, dapat ninyong tapusin ang ika-6 na antas. Gawin ninyo ang inyong makakaya. Nang matapos magsalita ang misteryosong tao, hindi na siya muling gumawa ng kahit anong ingay. Pero ang iba ay ayaw ng mga bala sa kanya. Napakahalaga ng oras para pagnilayan ang Vast Heaven Steel. Walang kahit isang segundo ang maaaring sayangin. Sandaling natahimik ang espasyo ng mana.
Nagsimula silang lahat na magnilay-nilay sa malawak na steel ng langit. Noong pinag-aaralan ng iba ang vast heaven steel, si Mateo naman ay nasa gitna ng matinding labanan sa ikatlong antas. Asher Deeper Floating Zero Sword, Myriad Rain Sword Blades. Ungol ni Mateo. 10,000 talam ng espada ang sumugod patungo sa mga kawan ng itim na toro na parang mga patak ng ulan. Putok. 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 Ang kapangyarihan ng Myriad Rain Sword Blades ay talagang napakalakas. Ang isang galaw na ito pababa ay parang hangin na tumataboy sa mga nalaglag na dahon. Ang mga alon ng Armored Diamond Bulls ay naging lumilipad na abo. Ang kasalukuyang Essence Energy C ni Mateo ay 3 beses nang mas malaki kaysa dati. Ngunit ang galaw na ito ay gumagamit pa rin ng halos 1/4 ng kanyang Essence Energy. Malakas ang galaw na ito. Masyado lang nagastos ang enerhiya ng Essence. Ang 1/4 enerhiya ng Asensya ay mas mataas pa kaysa sa kabuuang enerhiya ng Asensya noong nakikipaglaban siya kay Dai Yuan. Ang lakas ng galaw na ito ay makikita sa isang sulyap. Ang mga balutidong Diamond Bull na iyon ay pinuri bilang hindi tinatabla ng mga espada at sibat. Ngunit sa ilalim ng galaw na ito ni Mateo, parang papel ito. Hindi nila ito kayang tiisin kahit kaunti. Ang mga talam ng espada ay direktang tumago sa malayo bago unti-unting naglaho. Ang kapangyarihan ng pinaikling anyo ng natipon na kakanyahan ay hindi kayang tiisin ng mga tier 3 demonic beast na ito. Sa paglaslas ng espadang ito, malamang libu-libong Armored Diamond Bulls ang agad na napatay. Pero ang problema ay ang mga Armored Diamond Bull na ito ay walang sariling kamalayan. Hindi talaga nila alam ang tinatawag na takot. Ang lugar kung saan napatay ang malalaking itim na toro ay mabilis na napalitan ng kanilang mga kasama na muling sumugod kay Mateo nang walang takot na mamatay. Bahagyang ngumiti si Mateo at hindi rin umatake. Gumalaw ang kanyang figure, parang isang piraso ng papel na lumilipad. Kahit gaano pa kabangges ang mga nagngangalit na torong iyon, hindi nito kayang hawakan ang mga sulok ng kanyang manggas. Kahit pa pambihira ang likas na kakayahan ng mga Armored Diamond Bull, pagdating sa pag-iwas, paano sila mababanggit kasabay ng Mateo na nakaintindi sa tunay na layunin ng wind flow. Nagpabalik-balik si Mateo sa loob ng kawan ng mga toro, parang isda sa tubig. Sa oras na ito, ginamit ni Mateo ang wind flow true intent sa konsepto ng hangin at ang transmission true intent sa konsepto ng apoy ng sabay, na nagpapababa sa konsumo ng enerhiya ng Asensya sa pinakamababa. Kasabay nito, ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art sa loob ng kanyang katawan ay umikot hanggang sa limitasyon, at mabilis na nabawi ang enerhiya ng Asensya. Ganito lang, unti-unting bumabawi ang Essence Energy C ni Mateo. Pagkalipas ng halos 1 oras, natapos na rin ang pag-recharge ng mga nagastos ni Mateo. Kaya naman, ginamit ni Mateo ang Zuan Sword. Muling pinakawalan ang Myriad Rain Sword Blades. Putok. 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 Muling gumuho ang mga alon ng mga balutidong diamanteng toro. Ito ang paraan na naisip ni Mateo sa huli. Dahil hindi magagamit ang mga medicinal pills, siya mismo ang hihigop ng Essence Energy para gumaling. Sa oras na ito, naipakita ang makapangyarihang aspeto ng pamamaraan ng paglilinang ni Mateo. Paano kaya mapupuno ng mga ordinaryong pamamaraan ng cultivation ang naubos na enerhiya ng Asensya sa ganoong kaikling panahon? Bukod pa rito, kasabay ng pagpupuno ni Mateo ng enerhiya ng Asensya, ginagamit pa rin niya ang isang bahagi nito para mapanatili ang kanyang teknik sa paggalaw. Ang enerhiya ng Asensya sa loob ng malawak na pagoda na ito sa langit ay napakarami. Ang pagsipsip ni Mateo dito ay nagawa ng may mataas na kahusayan. Sa loob lamang ng halos 1 oras at ito ay tuluyang mapupuno. Ganito lang, sa bawat halos 1 oras na lumilipis, minsan lang magpapaputok si Mateo ng Myriad Rain Sword Blades, na papatay sa malalaking grupo ng Armored Diamond Bulls. 506 na po. Sa loob ng 3 araw na ito, ang kaba ni Mateo ay nasa sobrang tensyonado sa buong panahon. Patuloy niyang pinapanatili ang operasyon ng 2 uri ng tunay na intent sa ilalim ng Heart-like Stillwater Heart Realm, at pinapaikot din niya ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art hanggang sa limitasyon. Ang painang ito ay hindi isang ordinaryong uri ng kahirapan. Higit pa ito sa pagiging mahirap lamang.
Kung wala siyang suporta mula sa Heart-like Steel Water Heart Realm, matagal na sana siyang sumuko. Dahil malapit nang umabot ang 3 araw na limitasyon, ang huling pangkat na lang ng mga Armored Diamond Bull sa harap ni Mateo ang natira. Column, malalaki at nagngangalit na mga toro. Sa sandaling ito, itinulak ni Mateo ang Myriad Rain Sword Blades hanggang sa limitasyon, direktang ginamit ang halos kalahati ng kanyang essence energy. Ugong. Matapos ang sunod-sunod na pagpatay, sa wakas ay tumahimik na rin ang buong ikatlong antas. Hay nako! Ang hirap talagang kalabanan ang malalaki at nagngangalit na mga torong ito. Pero ang ani ko sa pagkakataong ito ay hindi rin isang ordinaryong uri ng malaki. Bukod sa mga walang pangalang enerhiyang iyon, gumamit si Mateo ng napakaraming kasanayan sa ganitong kataas-taasang intensidad. Natural lamang na hindi kakaunti ang mga benepisyong natamo. Dahil hindi niya pinansin ang dalawang tunay na layunin, mas lalo pa siyang naunawaan. Ang nagpasaya kay Mateo ay ang Heart Realm pa rin. Pakiramdam niya ay papalapit na sa hangganan ang kanyang Heart-like Steel Water Realm. Kung susulong pa siya ng isang hakbang, ito na ang magiging Heart-like Monolith Realm. Napakahirap talagang maabot ang mga pangarap sa puso. Kung walang angkop na mga pagkakataon, posible ring hindi ito marating habang buhay. Hindi ganoon kadaling malampasan ang hadlang na ito. Madamdaming buntong hininga ni Mateo. Magiging sakam ang isang tao kapag natikman niya ang mga benepisyo nito. Masyadong maraming benepisyo at tulong ang naidulot ng Heart-like Steel Water Realm kay Mateo. Kaya naman, nang makita niya ang pag-asang maabot ang Heart-like Monolith Realm ngayon, natural lamang na lubos siyang umasa na makakalusot siya. Gayunpaman, kahit na mukhang isang hakbang lang ang layo mula sa Heart-like Steel Water Realm patungo sa Heart-like Monolith, maraming Divine King ang hindi nakadaan dito. Napakahirap ng hakbang na ito. Kalimutan mo na yan, hayaan mo na ang kalikasan ang magdesisyon. Hindi pwedeng pilitin ang ganitong bagay. Kapag dumating ang pagkakataon, natural lang na makakalusot ang isang tao. Napakaswerte na niyan para makultivate ang Heart-like Steel Water Realm sa ganitong antas. Kasunod ng tagumpay sa larangan ng puso, naging mas bukas din ang isipan ni Mateo tungkol sa mga ganitong bagay. Nagpahinga ng kaunti sandali, tumungo si Mateo sa pasukan patungo sa espasyo ng mana. Tingnan mo dali. Pumasok na rin si Mateo sa espasyo ng mana. Kasunod ng pagkawala ng pangalan ni Mateo, may sumigaw. Sa simula ay hindi pa sila optimistiko kay Mateo at hindi nila inakala na makakarating si Mateo sa ganitong antas sa pamamagitan lamang ng pagpupersage ng mag-isa. Walang kapantay na mga henyo ay walang kapantay na mga henyo. Kahit saan pa man, hindi dapat siya hamakin. Kung hindi, sasampalin ang mukha ng isang tao. Ang mga taong unang nagplanong manood ng biro ay lihim ding nalungkot sa kanilang mga puso. Kahit mabagal ang paglipad ni Mateo, lagi siyang nagtatagumpay na makalusot sa huling sandali. Malinaw na sinadya niya ito. Gusto mong pumasok, tapos pumasok ka. Matagal nang lumabas ang ibang tao mula sa inheritance space at nakapasok na sa ika-4 na antas. Sa lakas ni Mateo, hindi kahanga-hanga ang paglampas sa unang 3 round, di ba? May ilang taong may pang-uyam na sabi. Simula nang malaman nilang sinasadya iyon ni Mateo, ang mga taong iyon na dating nagdududa ay hindi na nagduda sa lakas ni Mateo. Ang ikinagugulat nila ay kung bakit gustong gawin ito ni Mateo. Nang makita ni Celso ang eksenang ito, hindi na niya napigilan ang ngiti sa kanyang mukha. Kumunat ang mga sulok ng kanyang bibig. Natapos na ang paglipol sa mga tao ng City Lord Manor. Ngayon, si Mateo na lang ang natitira. Pero si Mateo ang pinakamalaking chip ng City Lord Manor. Mula nang marinig ang mga salita ni Levi, matatag na ang paniniwala ni Celso na si Mateo ang pinakamalaking dark horse ng Vast Heaven Pagoda Inheritance sa pagkakataong ito. Hindi, paano naging maitim na kabayo si Mateo? Siya ang dating pinakamalakas. Purihin ninyo yan, Holden, hanggang langit. Bigyan ninyo pa ng ilang araw at panoorin ni Mateo na isa-isang sampelan ang mga mukha ninyo para makita ninyo. Ipakita ninyo sa inyong lahat kung ano ang tinatawag na isang tunay na henyo. Masayang masaya si Celso nang may pagmamalaki sa sarili nang biglang may sumigaw, tingnan mo dali. Naging ginintuan ang pangalan ni Mateo. Anong nangyayari dito? Agad na ikinagulat ng lahat ang sigaw na ito. Nagiging ginintuan ang pangalan. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Ano ba talaga ang ginawa ni Mateo para maging ginintuan ang pangalan niya?
Tumingin ang mga tao sa pangalan ni Mateo. Tunay nga, natuklasan nila na ang pangalan ni Mateo ay naging kulay ginto. Ito ay kahanga-hanga. Kahit na nasa espasyo pa rin siya ng mana ngayon at nasa huling lugar, hindi rin may tatago ang liwanag na iyon. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay labis na ikinagulat ng lahat. Lalo na ang mga ninuno ng tatlong sekta. Baka sa kanilang mga mukha ang matinding pagkagulat. Mula nang maitatag ang tatlong sekta hanggang ngayon, nagpadala na sila ng maraming mahuhusay na disipulo sa malawak na pagoda na ito sa langit. Ngunit ang ganitong sitwasyon ay hindi pa nangyari noon. Nagpalitan ng tingin sina Alan, Hami, at Elvira. Maliwanag na hindi rin nila alam ang nangyayari. Sa wakas, itinoon ng tatlong tao ang kanilang tingin kay Levi. Mas matanda pa sa kanila ang seniority ni Levi. Bukod pa rito, ang pag-unawa ni Levi sa Endless World ay talagang higit pa sa kanilang tatlo. Kung kahit si Levi ay hindi alam ang nangyari, walang nakakaalam. Ang ekspresyon ni Levi ay naging hindi kailanman naging seryoso habang bumubulong, ito. Hindi maaaring maging, di ba? Ito. Paano ito posible? Matandang hal, ano ba ang nangyari? Anong nangyayari sa pangalan ni Mateo? Nag-aalalang tanong ni Hami. Nakatitig ang lahat kay Levi, gustong marinig kung anong klaseng sagot ang ibibigay niya. Sa ganitong kakaibang pangyayari, tanging si Old Hal lamang, ang ganitong uri ng mahusay na eksperto sa antas ng master, ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Hindi sila sinagot ni Levi, ngunit nanahimik siya ng matagal, tila pinag-iisipan ang bagay na ito. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, saka huminga ng malalim si Levi at dahan-daang sinabi, hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na totoo pala ang alamat. Ang mga tao sa gilid ay labis ng balisa. Hindi ba kayang tumigil ang iyong matanda sa pagsasalita? Papatayin ka ba ng pagsasabi ng mga bagay hanggang sa huli sa isang hininga? Tumingin si Levi sa lahat at medyo hindi makapaniwalang sinabi, ayon sa alamat, ang mga gantimpala ng Vast Heaven Pagoda Inheritance na ito ay ibinibigay ayon sa completion rate ng challenger. Kung mas mataas ang completion rate, mas malaki rin ang mga gantimpalang makukuha. May kasabihan pa rin ba talaga? Ang mga round clearing ng Vast Heaven Pagoda na ito ay hindi nakikipagkompetensya kung sino ang unang makakarating sa susunod na antas. Noon pa man, ganito na tayo nakikipagkompetensya. Gulat na sabi ng isang Grand Elder ng 3 sects. Sa totoo lang, hindi lang siya. Lahat ng narito ay ganoon din ang iniisip. Kaya naman, dahil si Mateo ang laging nahuhuling nakakalusot sa bawat round, matagal na silang pesimistiko tungkol kay Mateo. Ang dahilan kung bakit hinabol ng mga taong ito si Holden ng ganoon ay dahil siya ang unang sumusugod sa susunod na antas sa bawat pagkakataon. Sa karaniwang pagkakaintindi, si Holden ang numero 1 tao sa grupong ito. Kahit ang mga pinunong disipulo ng tatlong sekta ay walang makakapantay sa kanilang dalawa. Pero nang marinig nila ang sinabi ni Levi ngayon, natuklasan nilang tila hindi pala talaga iyon totoo. Kahit si Levi ay nagsabing isa itong alamat. Sino ang nakakaalam kung ito ay totoo o peke? Napangiti si Levi ng mapait at sinabing, sa totoo lang, ganoon din ang iniisip ko noon pa. Pero kahit papaano ay nararamdaman ko na ang naisip nating paraan ng paglilinis ay isang napakalaking pagkakamali ngayon. Matandang hal, maaari mo bang linawin ito? Lahat ng ito ay naipasa ng ating mga ninuno. Paano ito naging mali? Dahil mali ito, anong uri ng paraan ng paglilinis ang tama? Naguguluhan ding tanong ni Alan. Natigilan si Levi, at seryosong sinabi, ang tamang paraan ng pag-alis ay hindi ang pakikipagkompetensya sa bilis kundi ang pakikipagkompetensya sa bilang ng mga demonic beast na napatay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.